Samantala, habang lahat ay nagsasaya, nagkakaroon ng pagpupulong sina Hygon at ang banal na manggagamot. Sinabi ng manggagamot sa Sword Supreme na naiintindihan niya ang gusto nito, pero naniniwala ba talaga itong magagawa niya yon? Ngunit tinanong siya ng Sword Supreme kung may kilala ba siyang iba na kayang gawin yon. Binanggit ng manggagamot na kahit tinatawag siyang Divine Healer, hindi siya isang Diyos. Pero ginigiit ni Hygon na kung talagang imposibleng magawa yon. Hindi ito sinagot ng manggagamot at sandaling natahimik ang silid. Tinitigan siya ni Hygon, naniniwalang posible yun dahil hindi siya direktang tinanggihan ng nakatatanda. Sinabi ni Elder Tai sa kanya na hindi ito ganoon kasimple, ipinaliwanag niya na maaaring maging mapanganib ang panghihimasok sa enerhiya ng isang tao, lalo na kung bata gaya ni Sola. Dahil ang batang yun ay hindi tao, kulang siya ng sisidlan na taglay ng bawat tao. Nagulat ang banal na manggagamot dahil may kakaiba sa kanya. Ang sisidlan na dapat ay likas na taglay ng isang tao. Sadyang malawak at walang hanggan, halos worry-hungkag, kaya pala laging tila napakaputla ng kanyang mukha. Baka nga hindi ito isang sisidlan, at dapat iba ang itawag dito. Ganap na naunawaan ng Sword Supreme ang mga salita ng Elder Tai, at naalala niya kung paanong hiniling niya kay Sola na huwag matuto ng sword arts. Binali niya pa ang kahoy na espada, na hindi ganoon kadelikado ang mundo para sa isang alipin gaya niya na kailangang humawak ng espada. May seryosong tingin sa kanyang mukha, hiniling ni Hygon kay Sola na manatili na lang sa kanyang tungkulin. Pinisil niya ang kanyang kamao at nagmakaawa sa banal na manggagamot na tulungan siya, nagmamakaawa siyang gawing normal na bata si Sola. Pero inamin ng manggagamot na hindi ito isang simpleng bagay, dahil hindi na ito usapin ng medisina. Pinagpilitan ni Hygon na lumapit siya sa kanya dahil nga hindi ito simpleng usapin. Ipinaliwanag naman ng banal na manggagamot na kakailanganin niya ng maraming yaman at sapat na oras upang alisin ang ugat ng isang buong angkan. Tiniyak sa kanya ng Sword Supreme na handa siyang gawin ang lahat, at maaari niyang makuha ang anumang kailangan ng manggagamot para sa sarili nitong problema. Nagtanong si Elder Tai kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagulat ang banal na manggagamot nang sinabi ng Sword Supreme kung hindi ba niya kailangan ng ilang bagay para rin sa kanyang apo. Kaya tinanong niya ito na kung kaya ba niyang magbigay ng 100 ranked mana stone. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa mesa na may inis, at tinanong si Hygon kung nalaman ba niya yun mula sa pinuno ng Mount Hua Sect. Tumugon si Hygon na pareho sila ng nararamdaman pagdating sa kanilang mga apo. Nagmakaawa siyang tulungan siya alang-alang sa mga bata. Dahil dito napaisip si Elder Tai. Napabuntong hininga ang banal na manggagamot, na may tanong siya para sa Sword Supreme. Binanggit niya kay Hygon kung bakit hindi niya pinapayagan ang kanyang apo na humawak ng espada. Hindi niya maintindihan ang pag-iisip at kilos ni Hygon, dahil naniniwala siyang mabuti na matutunan ng isang tao ang pagtatanggol sa sarili sa mga panahong delikado. Binigyan siya ng pagpipilian ni Hygon, na kung tatanggapin ba niya ang kahilingan matapos niyang sagutin yun. Pinangako ng banal na manggagamot na hahanapin niya ang paraan kung maipaliwanag niya kung bakit niya gustong isara ang talento ni Sola, at kailangan niyang makakuha ng 100 rank mana stone. Nabahala na ipinaliwanag ng Sword Supreme na ang sisidlan ni Sola ay hindi isang talento, ito ay isang sumpa, ngunit ang talento niya ay may kapalit na buhay. Nabigla ang banal na manggagamot sa narinig. Paliwanag ni Hygon na walang problema si Sola sa paggawa ng mga normal na gawain, tulad ng ibang tao, ngunit kapag gumamit siya ng martial arts, isang bagay na nangangailangan ng pagsasanib ng loika at instinct, unti-unting nauupos ang kanyang lakas buhay. Sa bawat paggamit niya ng kapangyarihan, kinakain nito ang kanyang sariling buhay. Napagtanto ng banal na manggagamot na ang ganitong katangian ay kahawig ng mga kasapi ng demonic cult, hindi makapagsalita ang Sword Supreme. Ngunit ngayon, naintindihan ng banal na manggagamot kung bakit pinigilan ni Hygon si Sola na matuto ng martial arts. Kaya tinanong niya si Hygon kung nakapunta na ba siya sa Ter-Yang clan, kung saan nakatira ang kasalukuyang pinuno ng alyansa. Tugon ng Sword Supreme na hindi pa siya nakarating pa roon, pinagsabihan siya ni Elder Tai na pumunta doon. Dahil naroon ang silang demonic stone, ang tanging magagawa nila ay i-seal ang energy core ni Sola gamit ang kapangyarihan nito. Ipinabatid niya kay Hygon na hindi na muling makakagamit ng martial arts si Sola kapag nagtagumpay sila, at nilinaw niya kung sigurado ba siya dito. Nang narinig ni Hygon ang paliwanag ni Elder Tai ay napaisip siya sandali.
Idinagdag pa ng manggagamot na ang ginagawa niya ay katulad ng pagputol sa pakpak ng ibon, para hindi ito mahulog mula sa langit, ngunit dumadaan ang lahat ng bata sa pagtanda. Maaaring dumating ang araw na lingunin ni Sola ang kanyang naputol na mga pakpak at isumpa siya hanggang sa huling hininga nito. Malungkot na pinahayag ni Hygon na mura na itong kapalit kung nililigtas niya ang kanyang buhay. Nagbago ang eksena at nakita natin sina Yanchun at Bea na naglalakad sa bayan, kumakain ang ating bida ng isang fishbowl habang itinuro ni Bea ang isang bagay. Pagkatapos bigla na lang siyang mabilis na tumakbo papunta sa pamilihan upang kunin yun, sinubukan siyang pigilan ni Yanchun, ngunit masyado siyang mabilis bago pa siya makasunod. May isang lalaki na nag-alok sa kanya na silipin ang kanyang mga paninda, at ipinakita sa kanya ang mga magagandang palamuting paru-paro. Sa susunod na eksena, pumasok si Sola sa kanilang tinutuluyan. Habang kumakain siya ng cookies, nang biglang tawagin siya ni Yang Chun mula sa likuran, nabigla si Sola nang marinig ang kanyang boses. Mabilis siyang lumingon at nakita niya si Yang Chun, dahil dito tinanong siya ng ating bida kung saan siya nagpupunta buong araw. Malungkot na sinabi ni Sola na iyon ang festival ng Jinhua. Naisip niya na maaari sana silang maglakad-lakad ng magkasama. Ngunit buong araw siyang nag-ikot upang bantayan si Bea, kaya't siya na mismo ang humingi ng paumanhin sa kanyang amo. Sa mismong sandaling yun, nakita niya ang isang bagay na ikinagulat niya, iniabot sa kanya ni Yang Chun ang gintong palamuting paru-paro, nagtaka naman si Sola na kung ano ito. Nag-alangan na ipinaliwanag ng ating bida na hindi ito mamahalin, na binili niya ito para sa kanya dahil naging mahusay siya nitong mga nakaraang araw, sinabi niya sa kanya na masakit ang kanyang braso, at hiniling na kunin niya ito mula sa kanya. Nagulat si Sola nang marinig ito, na kung talagang ibinibigay niya yun sa kanya. Ibinalik ito ni Yang Chun sa kanyang damit, at tinanong siya kung ayaw niya ba nito. Mabilis na sinabi ni Sola na gusto niya. Ngumiti ang ating bida nang marinig yun, at tinulungan niya itong isuot ang paru-parong palamuti sa kanyang ulo. Matapos niyang inilagay, tinanong siya ni Sola kung bagay ba yun sa kanya. Hindi sigurado si Yang Chun, pero sa tingin niya na bagay ito sa kanya, ngunit maaari niya itong alisin kung hindi niya gusto, pinaalala niya na hindi naman yun mahal. Bago pa siya makapagsalita pa, lumapit si Sola at hinalikan siya sa pisngi, nagulat si Yang Chun nang maramdaman ang labi nito sa kanyang mukha. Bakas sa pisngi ni Yang Chun ang kiss mark ni Sola. Pagkatapos, umatras siya matapos niyang halikan ng ating bida, at may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Nagpasalamat siya kay Yang Chun para sa paru-paro. Sa susunod na tagpo, makikita ang grupo na lumabas ng bahay, habang nagrereklamo si Bea na inaantok pa siya, ngunit si Sola ay tila puno ng enerhiya, sinabi niyang kailangan nilang makita ang laban. Lumingon siya at tinawag niya ang kanyang young master na magmadali, nagulat naman si Yang Chun, inisip niya na madaling nakapagpahinga si Sola sa isang gabi lang. Napansin ni Sola na may kakaiba kay Yang Chun, kaya tinanong niya ito kung bakit pula ang kanyang mukha, at kung may sakit ba siyang nararamdaman. Hindi alam ni Yang Shan ang sasabihin, patuloy niyang iniisip ang halik, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya bata, ano ang ginagawa niya sa ganitong bagay. Sinabi niya kay Sola na huwag siyang mag-alala sa kanya, nag-iisip lang siya ng kung ano-ano, hindi maintindihan ni Sola ang nangyayari. Nagpalit ang tagpo at dinala tayo sa ibang bahagi ng sekta. May mga lalaking nag-uusap tungkol sa pagsali ni Fang, nagulat ang lalaking nakasuot ng berdeng damit nang marinig ito. Sinabi ng lalaking katabi niya na hindi sumali si Fang noong nakaraang taon. Naalala ng lalaki na wala pang titulong Sword Dragon si Fang noon, nagulat siya kung totoong sasali ito sa paligsahan. Tinanong niya ang kaibigan kung kilala ba nito ang nanalo noong nakaraang taon. Lumapit ang isang tao, at sinabi sa kanila na si Yang Song yun, napagtanto ng lalaki na tama ito. Kaya tinanong niya kung sino siya. Nakangiti na ipinakilala ni Fang ang kanyang sarili bilang pangatlong henerasyong disipulo ng Mount Hua. Nagulat ang mga lalaki nang makita ang henyo na Sword Dragon. Napansin naman ni Yang Chun si Fang habang nakikipag-usap ito sa mga lalaki, hindi niya alam kung anong ginagawa niya roon, dahil akala niya ay abala ito sa paghahanda. Habang nakikipag-usap siya, napansin ni Fang si Yang Chun at tinawag niya ito. Nilapitan niya ito at ang kanyang grupo, na kung manunood din ba siya ng Jiwa Festival, tumugon si Yang Chun na oo, at tinanong niya ang Sword Dragon kung hindi ba ito dapat nasa ibang lugar dahil abala ang lahat sa paghahanda. Nakangiting sinabi ni Fang na halos tapos na sila sa lahat ng bagay, at magiging maayos ang lahat,
Habang nagsasalita siya, may dalawang disipulong may dalang upuan na lumabas mula sa tarangkahan. Halatang inis, isa sa kanila ang nagtanong kung saan nagtungo ang lahat bago pa magsimula ang pista. Ipinaliwanag ng kaibigan niya na lahat daw ay nagsabing mag-e-ensayo pa sila para sa mga tunggalian. Sinabi ng lalaki na imposibleng ipilit ang martial art sa huling sandali. Bahagya namang nabahala si Fang sa kanyang narinig mula sa kanyang likuran. Medyo nahiya siya na may kaba sa mukha. Sinabi niya kay Yang Chun na may oras pa bago magsimula ang mga tunggalian, at tinanong kung gusto ba nitong libutin ang lugar ng arena. Napagtanto ni Yang Chun na natapos lang ni Fang ang paghahanda para sa mga bagay na may kinalaman sa labanan. Nagpasya ang ating bida na sumama sa kanya papunta sa arena at agad ipinakita ni Fang ang lugar ng arena. Nagulat naman si Sela sa laki nito. Napatingin naman si Yang Chun sa kanya, na hindi maintindihan kung bakit nagulat siya, gayong nakakita na siya ng katulad nito sa Unified Dragon Assembly. Biglang tinanong si Fang ang ating bida kung hindi ba siya sasali. Nang marinig yun, nagulat si Yang Chun, hindi siya makapaniwala kung hindi pa ba siya nababaliw, at kung totoo nga ba ang sinasabi nito. Tumawa si Fang at sinabing nagbibiro lang siya, at ipinaliwanag na tanging mga disipulo ng Mount Hua lang ang maaaring lumahok. Pagkarinig nito, naisip ni Yang Chun na kung sino man ang kalaban ni Yan Zhao, sana'y hindi siya tuluyang masira. Habang nag-iisip ang ating bida, bigla siyang tinawag ni Fang na kung narinig ba niya ang balitang na siya ang kalaban ng kanyang kapatid. Nagulat ang ating bida nang marinig ito, naniniwala siya na napakasamang sitwasyon nito, dahil alam niyang walang laban ang kapatid niya kay Fang. Sinabi ni Bea na masaya ang mga tunggalian, pero hindi yun opinyon ni Yang Chun. Napalingon naman si Sola, puno ng pagtataka, kung talaga bang lalabanan niya ang isang babae. Nagtanong ang Sword Dragon kay Yang Chun kung manunood ba siya sa kanilang laban, at nakikiusap sa kanya ang tapat na opinyon sa kanilang laban. Wala namang pakialam si Yang Chun na magbigay ng puna. Habang nag-iisip siya, may nagsabi sa lahat na lumipat sa gilid ng arena, dahil magsisimula na ang Jiwa Festival. Ipinaalala ni Bea kay Yang Chun na kailangan nilang lumipat, agad namang kumilos si Yang Chun. Lubha siyang nag-aalala para sa kanyang kapatid, nagtaka siya kung bakit pinagtapat ito kay Fang, iniisip niyang sinasadya ng isang tao na ilagay siya sa alanganin. Nakahanap ng kakaibang pakiramdam si Yang Chun, hindi siya makapaniwala na nag-aalala siya para sa kanyang kapatid. Sinabi niya sa sarili na ayaw lang niyang makita itong matalo at medyo nakakalungkot yun. Habang nag-iisip siya, inanunsyo ng isang tao na paparating na ang pinuno ng sekta. Lahat ay tumingin sa entablado. Sinabi ng pinuno ng sekta na karangalan niyang makita ang lahat na sumali sa kanilang maliit na pista taon-taon. Nang sabihin niya ito, biglang lumitaw ang mga bulaklak ng plum sa hangin. Napatingin si Yang Chun kay Sola na mangha-mangha sa kanyang nakikita. Pagkatapos, biglang bumagsak sa arena ang isang malakas na enerhiya na nagpalabas ng matinding puwersa sa paligid. Mula roon, lumabas ang pinuno ng sekta at binati niya ang lahat ng mga manunood, kasama ang ilan sa kanyang mga disipulo. Pagkasabi niya nito, nagkalat ang mga bulaklak ng plum sa paligid nila. Idinagdag ng pinuno ng sekta na nais niyang ipakita kung gaano kahirap nagsanay ang mga anak ng Mount Hua. Habang nagsasalita siya, isinubo ni Sola ang bulaklak ng plum at kinain ito, hindi makapaniwala si Yang Chun sa kanyang nakikita. Nagpasalamat ang mga tao sa pinuno ng sekta sa pagprotekta sa Mount Hua, at nagpasalamat din sila sa mga disipulo sa pagbabantay sa kanila. Pagkatapos nilang gawin ito, biglang sumabog ang mga bulaklak ng plum, pati na ang nasa bibig ni Sola. Nagulat si Yang Chun sa kanyang nakita. Ginamit ng mga disipulo ng Mount Hua ang kanilang enerhiya upang lumikha ng mga ibon na lumipad sa paligid ng mga manunood. Inanunsyo ng pinuno ng sekta na magsisimula na ang paligsahan, nagsigawan ang mga tao sa tuwa nang marinig ito. Sa susunod na tagpo, dalawang disipulo ang nagduduwelo gamit ang mga espada. Isa sa mga manunood ang nagsabi na sobrang ganado ng lahat ngayong taon. Habang nagaganap ang tunggalian, makikita ang dalawang disipulo na nakatayo sa harap ni Yan Zhao. Ito ang unang beses nilang makita si Yan Zhao na may hawak na totoong espada. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na mas magaan ang mga espada na ginagamit sa tunggalian. Tinanong siya kung handa na siya. Medyo natigilan si Yan Zhao ngunit sinabi niyang handa na siya, at nagpasalamat sa kanila sa tulong. Natuwa ang mga lalaki na taos-pusong nagpasalamat si Yan Zhao. Isa sa kanila ang nagtanong kung interesado siyang matutunan ang kanyang ultimate secret technique.
Habang sila'y nag-uusap, may tumawag kay Yan Zhao. Lumingon ang dalawang disipulo na may galit na reaksyon at sinabi nilang gusto nilang malaman kung sino ang walang galang na tumawag sa kanilang kapwa disipulo sa pangalan. Tinanong nila kung gusto ba nitong mamatay. Lumabas na si Yang Chun pala yun, naiinis ang ating bida sa pagbabanta nila sa kanya, kaya sinabi niyang siya ang kapatid nito. Pagkatapos niyang pabagsakin ang dalawang disipulo, nilapitan ni Yang Chan ang kanyang kapatid at sinabi niyang narinig niya ang tungkol sa laban nito laban kay Fang, na agad naman itong sinang-ayunan ni Yan Zhao. Hiningi niya na kanselahin na yun kung ang Sword Queen ang nag-utos sa kanya. Tiniyak niya na hindi niya minamaliit ang kakayahan nito. Napapikit si Yan Zhao sa inis, ngunit bigla na lamang siyang sumulpot at nagdulot ng pagkasira sa lahat. Bumangon ang mga lalaking pinabagsak niya habang tinitingnan siya na may inis. Ipinaliwanag ni Yang Chun sa lahat ng tao na kailangan pa ang Sword Dragon ang makalaban niya. Sadyang napakasimple ng naging resulta, ngunit sinabi ni Yan Zhao na siya mismo ang humiling sa laban na yun. Nagpasalamat siya sa kanyang kapatid sa pag-aalala, ngunit sinabi niyang hindi siya pwedeng laging tumatakbo palayo, lalo na't may utang na loob siya sa kanyang guro, sa kanyang mga kapwa-disipulo, kay Bea at sa kanya. Binanggit niya na kahit hindi siya karapat-dapat, gusto niyang suklian ang lahat ng kabutihan sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap. Nagulat naman si Yang Chun sa kanyang narinig, at natuwa rin ang mga lalaki sa sinabi nito. May ngiti sa kanyang labi, sinabi ni Yan Zhao na hindi mahalaga kung manalo man o matalo siya. Sinabi niya sa kanyang kapatid na ito ang unang laban na hindi niya tatakbuhan. Kinagabihan, isang lalaki ang lumapit upang i-anunsyo ang susunod na tunggalian. Sinabi niya na espesyal ang laban na ito, dahil ipapakita rito ang dalawang pinakadakilang batang mandirigma na magiging kinabukasan ng Mount Hua. Para sa Gold Team, ipinakilala ang mandirigmang kilala bilang Sword Dragon. Lumabas si Fong nang marinig ang kanyang pangalan at nagpalakpakan ang lahat. Ang kanyang kalaban ay mula sa Silver Team, isang direktang disipulo ng Sword Queen at pangalawang henerasyong disipulo ng Mount Hua. Siya si Yan Zhao. Umakyat siya sa arena at pumwesto para sa laban na puno ng determinasyon. Habang nakatayo roon, naalala ni Yan Zhao kung kailan unang nagalit ng todo ang kanyang kapatid sa kanya. Una, nagtanim siya ng sama ng loob. Nang lumaon, natakot siya sa tuloy-tuloy nitong galit, at hindi niya mapigil ang kamuhian nito. Ang takot na nagsimula sa kanyang kapatid ay lumago at naging puot sa buong mundo. Tumakbo siya palayo sa lahat, hanggang sa makilala niya ang kanyang guro, ang tanging taong nagparamdam sa kanya ng kaligtasan, ngunit habang inaalala niya ang sarili niyang sugatang pagkatao, isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Naisip niya kung ito ba talaga ay pilat na iniwan ng kanyang kapatid, o baka mas maaga lang niyang natuklasan ang kanyang kahinaan kaysa sa ibang bata. Matapos maintindihan ang kanyang sitwasyon, nagpasya si Yan Zhao. Kahit hindi niya gusto ang kanyang kapatid at pamilya, mariin niyang sinabi sa kanyang sarili na siya ang martial artist ng Mount Hua. At hindi na siya tatakbo palayo sa kanila, kasabay nito inilabas niya ang ganyang matinding enerhiya. Pagkatapos agad niyang inatake si Fang, ngunit madaling nasalag ng Sword Dragon ang kanyang mga atake. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga espada, napagtanto ni Yan Zhao kung gaano ito kalakas. Naintindihan na niya ngayon kung bakit ito tinawag na Sword Dragon. Pinuno niya ng enerhiya ang kanyang espada at hinato si Fang. Nagdulot iyon ng maliit na pagsabog, nakaiwas si Fang sa pag-atake, mabilis na lumapit si Yan Zhao. At pinabilis ang bawat sunod na atake ng kanyang espada, nagkalat ang mga bulaklak ng plum sa paligid nila, ngunit nasasalo ni Fang ang bawat isa sa kanyang mga atake na walang kahirap-hirap, ngumiti ito at namangha sa ginawa ni Yan Zhao, pumwesto ulit siya. At lalo pang pinabilis ang kanyang mga galaw laban kay Fang ngunit naiwasan pa rin niya ito. Nakangiti, sinabi ni Fang, ang bulaklak na itinanim ng Sword Queen ay namulaklak ng mabangis. Pagkatapos niyang sabihin ito agad siyang sumugod kay Yan Zhao. Ngunit agad siyang inatake ni Yan Zhao gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, nailagan pa rin ito ni Fang. Pinagsabihan pa niya si Yan Zhao na ang kanyang mga hampas ng espada ay madaling hulaan, at maging ang galaw ng kanyang mga paa ay madaling basahin. Sa mismong oras na ito'y sinabi niya yon, bigla siyang napalapit sa baywang nito. Nabigla si Yan Zhao nang makita itong malapit sa kanya. Binanggit ni Fang na sa puntong yun ay patay na siya. Ngunit sa halip na tapusin ang laban, itinulak lamang niya ito gamit ang kanyang balikat at pinayuhan na huwag mag-atubili at tinawag pa niya ito ng tagapagmana ng Go Clan.
Binalutan niya ng enerhiya ang kanyang espada at sinabi kay Yan Zhao na alam niyang may mga bagay pa itong hindi ipinapakita. Sinabi niya na nais niyang masaksihan ang lahat ng nakatago sa likod ng buong potensyal nito. Hiningi niya kay Yan Zhao na ipakita niya ang lahat niyang kakayahan sa kapistahang ito. Nang sabihin ito ni Fang ay iwinasiwas niya ang kanyang kumikislap na espada sa kanya. Namangha ang mga tao sa kasanayang nasaksihan nila, hindi nila inakalang ganoon kagaling si Yan Zhao. Habang pinagmamasdan ni Yang Chun ang kanyang kapatid, napagtanto niyang lumago na ito. Naunawaan niya na nakalaya na ito mula sa kanyang mga tanikala, natuwa siya sa nakita na lumaki na ito, natanto niyang isang makahulugang bagay ang kanyang nasaksihan ngayon. Naalala niyang tama ang kapatid na huwag isipin ang tungkol sa panalo. Tumalikod siya matapos makita ang nais niyang makita, nagtataka si Bea kung saan siya pupunta. Sinabi ni Yan Chun na bigla niyang naalala na mayroon pa siyang dapat gawin, at hiniling na iparating sa kanyang kapatid na mahusay ang ginawa nito pagkatapos ng kanyang laban. Ilang sandali, makikita si Yan Chun na tumatakbo papunta kung saan. Dahil nakatuon ang lahat sa kapistahan, napagpasyahan ng ating bida na silipin ang isang bagay. Pumunta siya sa taguan ni Hyrule ang Black Knight, natagpuan ng Mount Hua ang lugar na iyon. Nais niyang makita mismo bago pa dumating ang Merm Alliance, sinuri niya ang paligid upang tiyaking wala pa sila roon, at nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto niyang wala pa nga. Sinabi ni Yang Chun sa kanyang sarili na makakabalik siya agad bago matapos ang final. Nagpasya siyang mabilis na silipin ang yungib, gumawa siya ng apoy gamit ang kanyang enerhiya at pumasok sa loob, laking gulat niya na makita na magulo ang lugar. Sinuri niya ito at naisip niya kung nakipaglaban kaya ang Mount Hua sa mga natirang kalaban, narinig niya na nilinis lamang ng sekta ang mga bangkay sa loob ng kuweba. Nagtaka si Yang Chun kung ano ang sinusubukan ng Dark Knight Palace sa lugar na ito. Habang nakatingin-tingin, nakaramdam siya ng kakaiba. Nakakita siya ng isang banga na may tumatagas na demonic energy, napagtanto niyang nasa tamang lugar siya. Binuksan niya ang isang kurtina at narating ang pinakahuling silid. At ramdam niya ang pinakamalakas na demonic energy doon. Batid niya ang gawain ng Dark Knight Palace na laging nagtatalaga ng isang sikreto silid sa mga lugar na gaya nito. Lumapit siya sa trono ni Hyrule at nagmasid, alam niyang may lugar doon kung saan ramdam ang demonic energy. Karaniwan daw ang ganitong mga mekanismo ay nakatago sa tusong paraan. Habang nagmamasid, napansin ni Yang Chen ang kakaiba sa armrest, nang pinindot niya ito, nakita niya na umurong ang trono, at lumitaw ang isang hagdang patungo sa ibang lugar. Hindi makapaniwala si Yang Chun sa kanyang nakita. Naisip niya kung hangal ba ang mga ito, pero hindi na niya yun ininda dahil pabor yun sa kanya. Bumaba siya at nang makarating sa dulo ng hagdan, natagpuan niya ang isang lawa ng dugo. Nag-alab ang galit ng ating bida, nang makita ang mga bangkay ng mga nawawalang disipulo ng Mount Hua, hindi siya makapaniwala na nakagawa sila ng ganoong kasuklam-suklam na lawa ng dugo. Nagtaka siya kung bakit ginawa ito ng Dark Knight Palace, napansin niya ang isang bulaklak sa gitna ng lawa na dugo na nakalagay sa ibabaw ng bato. Naisip niyang baka ang lahat ng ito ay para lamang sa bulaklak na yon. Habang tinitingnan ang bulaklak, napansin niya ang kakaiba, kaya hinayla ang isang katawan mula sa dugo. Natanto niyang ang mandirigmang iyon ay hindi galing sa Mount Hua, malinaw na kamamatay lang nito, at batay sa sagisag ng kanyang kasuutan, nadiskubre ni Yang Chun na galing ito sa Merm Alliance, nauunawaan na niya ngayon na nauna nang nakapunta roon ang Merm Alliance. Habang pinagmamasdan ang bangkay, may biglang lumipad papunta sa kanya. Mabilis na umilag si Yang Chun at naiwasan ang punyal na bumangga sa bato sa harap niya. May isang tinig na pumuri sa kanyang mabilis na reflex, agad siyang lumingon at nakita ang isang lalaking may maskara na nakaupo sa hagdan. Sinabi ng lalaki na ngayon ay nauunawaan niya kung bakit natalo si Hyrule. Tinanong siya ni Yang Chun kung tauhan ba siya ng Dark Knight Palace, hindi inaasahan ng lalaki na tatawagin siyang tauhan at tinawag si Yang Chun na bastos na bata. Dahil sa pulang balabal at maliit na pangangatawan ng ating bida, nahulaan agad ng lalaki ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi inakala ni Yang Chun na alam na ng Dark Knight Palace kung sino siya. Tumayo ang lalaki at inihayag na isa siya sa kanyang mga target, at hindi niya inasahan na kusa pa itong pupunta sa kanya. Sinabi niya na napaka-komportableng pagkakataon nito. Agad namang humanda si Yang Chun sa pakikipaglaban,
naisip naman niya na madaling kumalat ang mga salita na hindi niya inasahan. Binanggit ng lalaki na may alok siya, nais ng palasyo na buhay si Yang Chun, hiniling niyang sumama ito ng kusa. Ngunit naglabas ng enerhiya ang ating bida at pinaalalahanan ng lalaki na huwag magsalita ng kalokohan, lalo pat sinubukan siyang patayin kanina, tugon ng lalaki na hindi niya alam na siya pala yun. Pinayuhan siya ni Yang Chun na mas pagbutihin ang kanyang kasinungalingan, hinamon niya itong lumapit kung talagang lalaban. Naiinis ang lalaki sa talino ni Yang Chun, inilabas niya ang kanyang mga espada at ipinakilala ang sarili bilang Wardeng Demon, tinanong siya ni Yang Chun kung bakit ipinapakilala pa niya ang sarili. Pagsabi nito ay agad sumugod ang Wardeng Demon sa ating bida sa nakakabaliw na bilis. Ipinakilala niya ang sarili dahil siya'y nagiging magalang, ipinaliwanag niya na mas mabuti para kay Yang Chun na alam niya kung sino ang papatay sa kanya. Pagkasabi nito, biglang nakita ng ating bida ang talam ng espada sa kanyang harapan, nabigla siya sa bilis ng lalaki. Bago pa man damay-kit ang talam sa kanyang mata, agad niyang pinakawalan ng apoy laban sa Wardeng Demon at nagkaroon ng matinding pagsabog, sa kasamaang palad, naiwasan ng lalaki ang kanyang atake at sa isang iglap ay lumitaw ito sa kanyang likuran. Mabilis na lumingon si Yang Chun, naalala niyang medyo malayo ang labasan, at naisip niyang tumakas dahil hindi niya akalain kaya niyang talunin ang lalaking ito. Bigla namang lumitaw ang Wardeng Demon sa kanyang ulunan at isinara ang agwat sa pagitan nila. Iwinasiwas nito ang kanyang mga espada sa matinding bilis, napilitan ang ating bida na mabilis na yumuko upang makaiwas. Sinabi ng Wardeng Demon na mas maliit ang kanyang mga espada kaysa kay Hyeol, tinanong pa niya kung bakit umiiwas lang siya. Nang gigil si Yang Chun at nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, alam niyang kaya niyang labanan ito kung mas marami siyang internal energy. Tumalon siya kaagad upang makaiwas sa mga espada ng kalaban, itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at sinabi niyang hindi siya makapaniwalang natalo si Hyeol sa isang mahina tulad niya. Idinagdag pa nitong nararapat lamang mamatay agad si Hyeol. Pagkasabi nito ay iwinasiwas niya muli ang kanyang mga espada. Ginamit ni Yang Chun ang kanyang mga braso upang salagin ang atake, ngunit itinulak siyang palayo, bumagsak siya sa lawa ng dugo. Bago siya malubog sa ilalim ng tubig, may tinig na nagsabing muli na naman siyang napasok sa gulo. Nagulat si Yang Chun nang marinig ang tinig na yun, ang tinig ni Chiyo. Ginamit ng ating bida ang kanyang kamay upang damputin ang espada mula sa isa sa mga bangkay ng disipulo ng Mount Hua. Sinabi ni Chiyo na umaasa siyang napapansin ng langit ang lahat ng hirap niya. Kahit matapos ang kanyang kamatayan, hiniling niya kay Yan Chun na bumangon dahil kailangan nilang subukan muli. Habang nakikipag-usap si Yan Chun kay Chiyo, hinahanap naman siya ng Wardeng Demon. Sinabi nitong lumabas siya dahil kailangan na niyang tapusin ito upang makauwi. Inamin pa niyang kamangha-mangha ang kasanayan ni Yan Chun, at hindi niya inakalang masasalag nito ang kanyang atake, idinagdag niya na hindi niya gusto ang mga pagpaslang na masyadong tumatagal. Sa mismong sandaling yun, napansin ng Wardeng Demon ang mga bula na nabubuo sa lawa ng dugo. Naniwala siyang naroon si Yan Chun, binanggit niyang tatapusin na niya ang lahat sa isang hampas. Ngunit bago pa man siya makapagbaba ng espada, bigla na lamang may sumabog sa ilalim ng tubig, dahilan upang tumaas ito sa ere, naging alerto naman ang Wardeng Demon dahil sa pangyayaring iyon. At nabigla siya sa kanyang nakita, tumayo si Yang Chun sa lupa at pumwesto, may hawak na espada sa kanyang likuran, habang pumapatak ang dugo sa ere, sa ibang tinig ay ipinaalala ng ating bida na sinabi niya kanina na dapat alam ng kaaway kung sino ang papatay sa kanya. Nabahala ang Wardeng Demon nang makita si Yang Chun na may hawak na espada. Hindi siya makapaniwalang kaya nitong gumamit ng espada, at hindi niya naintindihan kung bakit hindi siya nasabihan tungkol dito, akala niya'y gumagamit lamang siya ng kamao, nagtaka siya kung paano nito nagawa ang ataking yun. Sa seryosong anyo, sinabi ng ating bida na siya si Shin Chiyo, na ibig sabihin sinaniban siya ng matanda. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang kanyang espada sa Wardeng Demon. Ang atake ay bumasag sa kanyang maskara at nagpakita ng kanyang mukha. Hindi man lang nakareact ang Wardeng Demon sa biglaang atake. Lumingon si Yang Chun na may matalim na tingin at tinawag niya ang lalaki na walang kwenta. Lumabas na si Chiyo pala ang kumokontrol sa kanyang katawan. Nagngit-ngit ang Wardeng Demon sa galit at sumugod, ngunit madaling nasalag ni Chiyo ang kanyang mga atake. Tinawag siya ng Wardeng Demon na demonyo at nagbanta na papatayin siya, pupugutan ng mga kamay at ipakakain sa mga hayop.
ngunit hindi natinag si Chiyo sa kanyang mga salita. Tumalon ang Wardang Demon at nagtipon ng enerhiya sa ere. Nagsimula siyang umikot ng mabilis, at ang kanyang katawan at mga espada ay umikot sa nakakabaliw na bilis. Mabilis na pumwesto si Chiyo. Sinabi niya na ang pusong puno ng galit ay nagpapalabo sa isipan, at ito ay nasasalamin sa talam ng espada. Inusag niya ang kanyang paa pasulong at binago ang kanyang tindig. Sinabi niya kay Yang Chun na pagmasdan itong mabuti. Idinagdag niya na ang tunay na maestro ay kayang yumanig sa langit nang hindi gumagamit ng labis na chi tulad ng kanyang kalaban. Nang nakahanda ng umatake ang kalaban, itinaas niya ang espada at sinalo ang atake gamit ang isang teknik na tinatawag na Plum Blossom First Sword. Sa mismong oras na nagtagpo ang kanilang mga espada, nagpakawala ng matinding enerhiya ng Plum Blossom ang espada ni Chiyo. Nabigla ang Wardang Demon sa kanyang nakita, hindi makapaniwala si Yang Chun sa kanyang mga mata habang bumabagsak ang mga talulot ng Plum Blossom sa paligid. Sa likuran niya, unti-unting nagpakita ang katawan ni Chiyo, hawak ang kamay ni Yang Chun upang gabayan ang galaw ng kanyang espada. Paliwanag niya kay Yang Chun na ang kamao ay hindi gaanong naiiba sa espada. Akala niya ay natutunan na niya ito, lalo na't may angking talento siya. Hindi niya akalaing matatagalan pa ito sa ganoong simpleng bagay. Tinawag pa niya si Yang Chun na mabagal, lalo na para sa isang taong nakabalik na mula sa nakaraan. Nagulat ang ating bida sa kanyang narinig. Hiniling niyang ulitin ang sinabi nito. Habang hawak pa rin ang kamay ni Yang Chun para pigilan ang pag-atake, ibinunyag ni Chiyo na nilamon siya ng halimaw sa kanyang kalooban hanggang ngayon. Dahil dito, nakita niya ang maraming bagay, kaya nagpasalamat siya na nakakita pa siya ng mga bagay na hindi kayang sabihin sa kanya ni Yang Chun. Hindi alam ng ating bida kung ano ang dapat niyang sabihin. Sinabi sa kanya ni Chiyo na marami siyang katanungan na nais itanong, ngunit hindi pa ngayon ang tamang oras. Pinayuhan siya nitong mag-focus muna at damhin ang lahat ngayon. Pagkasabi nito, ginamit ni Chiyo ang kamay ng ating bida upang itapon palayo ang lalaki. Binanggit ni Yang Chun kay Chiyo na hindi siya isang magaling sa espada. Naitigil ng Wardang Demon ang sarili bago pa siya bumangga kung saan man. Lalo itong nagalit at tinanong ang ating bida kung bakit hindi pa nito ginawa ito mula pa sa simula. Itinaas niya ang kanyang mga espada at naghanda sa laban. Sinabi niyang mas masaya na ngayon ang laban, at wala siyang pakialam kung siya man ay isang mandirigma ng espada o hindi. Pagkasabi nito, muli siyang sumugod, habang tinanong siya ni Chiyo ang ating bida kung bakit nagsasanay ng pisikal na lakas ang mga disipulo ng Mount Hua. Pinaliwanag niyang ginagawa nila ito upang mapuno ang kanilang sisidlan. Pagkasabi nito, biglang lumitaw ang Wardang Demon sa harap ng ating bida at iwinasiwas ang kanyang mga espada kay Yang Chun. Ipinaliwanag ni Chiyo na ang isang kumpletong sisidlan ay madaling nakagagawa ng pinakamataas na resulta gamit ang kaunting chi lamang. Pagkasabi nito, ibinalik niya kay Yang Chun ang kanyang katawan. Kaya nagawang masalag ng ating bida ang atake ng Wardang Demon gamit ang espada. Hinigpitan niya ang kanyang hawak na espada at napansin niyang mabigat ang pakiramdam ng kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Chiyo na ito'y dahil ginagamit niya ang mga muscle na hindi niya karaniwang ginagamit. Pagkasabi nito, muli nitong kinuha ang kanyang katawan. Sinabi nito kay Yang Chun na hindi niya kailangang magmadali upang mamulaklak ang mga talulot ng plum. Pinayuhan siya nitong hayaan na lamang itong natural na lumabas kasabay ng kanyang kakayahan. Kasabay nito'y inatake niya ang braso ng kalaban. Naglabas ng mga talulot ng plum ang espada, at naputol ang kanang braso ng Wardang Demon. Nabigla ang lalaki sa nangyari, lalo itong nagalit at pinabilis ang kanyang mga atake. Nasalag pa rin ito ni Chiyo gamit ang katawan ng ating bida, ngunit dama pa rin ni Yang Chun ang sakit ng pagtitiis. Tinanong siya ni Chiyo kung masakit bang samalag nang hindi gumagamit ng chi. Hiniling ni Yang Chun sa matanda na ibalik ang kanyang katawan kung tatagalan lang din ang laban. Pero sinabihan siya ni Chiyo na huwag na muling magyabang. Gumamit siya ng espada upang itulak palayo ang Wardang Demon, ngunit mabilis itong umatake muli. Madali pa rin itong nasasalag ni Chiyo. Ngunit ramdam pa rin ni Yang Chun ang sakit. Binanggit ni Chiyo sa ating bida na alam niyang nagyayabang ito sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit wala siyang silbi ng walang chi. Ipinaliwanag niyang ang karaniwang problema ng mga gumagamit ng demonic martial arts ay ang kakulangan sa pundasyon. Naiinis na sinabi ng ating bida na naiintindihan niya at hiniling kay Chiyo na ituon muna ang pansin sa kalaban. Lumitaw si Chiyo sa kanyang likuran,
na kung magsasanay ba siya ng kanyang katawan mula ngayon. Sumagot si Yang Chun na oo. Tinanong siyang muli kung magyayabang ba siya kapag may chi na siya. Tiniyak ng ating bida na hindi na siya muling aasa ng labis sa kanyang chi. Ngumiti si Chiho at sinabing mabuti yun. Ipinaliwanag niya kay Yang Chun na masyadong marami ng dugo ang nawala sa Wardeng Demon dahil sa kanyang pagwawala. Tiniyak niyang kayanan nitong talunin ang pagod na kalaban. Tinanong niya kung gusto ba niyang siya na ang tatapos dito, ngunit tumanggi si Yang Chun na siya na mismo ang gagawa. Sa sandaling yun ramdam ng Warden Semen ang kanyang panghihina sa kanyang katawan. Pinapaalala ni Yang Chun sa kanyang sarili na hindi niya dapat abusuhin ang paggamit ng chi. Binitiwan niya ang espada at naghanda. Sinabi niya kay Chiyo na tingnan siyang mabuti. Idinagdag niya na hindi niya alam kung gaano karami ang nakita nito sa kanyang nakaraang buhay, ngunit hindi niya kailanman tinalikuran ang mga pundasyon, kahit nung hindi pa siya gumagamit ng demonic martial arts, pinagsabihan siya ni Chiyo na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Itinaas ng Wardeng Demon ang kanyang ulo at sumigaw. Tinawag niyang, mayabang si Yang Chun at sinabing papatayin niya agad ito. Agad umatake ang lalaki ng may pambihirang bilis, ngunit madaling nailaga ni Yang Chun ang bawat indayog ng kanyang espada. Hanggang sa nakita ni Yang Chun ang pagkakataon para makagawa ng counterattack, agad niyang kinuyam ang kanyang kamao at pinuno ito ng enerhiya. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Chiyo na ang kaaway na nagpadala sa galit ay mas madaling talunin kaysa dati. Sinabi ni Yang Chun sa kanyang sarili na kaya niyang makuha ang pinakamataas na resulta gamit ang pinakamababang chi. Kasabay nito pinukas niya ang kanyang enerhiya sa kanyang kamao. Ibinigay niya ang isang mabigat na suntok sa dibdib ng lalaki, ang kanyang atake ay naglabas ng apoy sa dibdib nito. Pagkatapos niyang gawin, huminga siya ng malalim, at ipinaalala sa sarili na ang kaunting chi ay makakagawa ng pinakamalakas na epekto. Isa pang suntok ang pinakawalan niya at napalipad ang Wardeng Demon, na bitawan ang espada ng kalaban. Sa kalmadong ekspresyon, kaagad namang nag-ipon ng enerhiya si Yang Chun sa kanyang kamay. Habang nasa ere, tumingin pabalik ang Wardeng Demon at tinawag siyang walang hiya. Ngunit bago pa man ito makapagsalita pa, inatake na siya ni Yang Chun gamit ang nakolektang enerhiya. Mabilis at malinis ang tama, sinunog ng enerhiya ang kalaban habang nasa ere. Pero bago pa man tuluyang lumapag si Yang Chun, may biglang nag-aktibo sa loob niya. Ang internal energy ng Wardeng Demon ay lumabas sa kanyang katawan, at pumasok ito sa kanya habang nakatalikod dito. Nanggigil si Yang Chun at pinilit tiisin ang sakit, napagtanto niyang muling gumagana ang Demon Well Engravings Art, ang enerhiya ng kalaban ay naililipat sa kanyang core, at nababalot siya ng napakalakas na chi. Pakiramdam niya'y sasabog ang kanyang energy core, matindi ang sakit, ngunit patuloy pa ring nakikipaglaban si Yang Chun upang malagpasan ito. Alam niyang mawawalan siya ng malay kung mawawala ang kanyang focus ngayon. Nang makita ni Chiyo na nahihirapan si Yang Chun, napangisi ito, na dapat kayanin na niya yun sa mga itinuro niya, at kung gusto ba nitong isubo na lamang niya ang lahat sa kanya, nagulat ang ating bida nang marinig ang tinig ni Chiyo. Kinuyam niya ang kanyang kamao at pilit na inalala ang mga sensasyong naranasan niya noon, kaya kinontrol niya ang kanyang paghinga upang hindi sumabog ang kanyang chi. Ipinokus niya ang nayanig na chi sa isang punto, at inilapit ito sa kanyang puso, sa kanya ito itinarak sa kanyang sentrong lakas. Nang gawin niya ito, nagsimulang hamupa ang enerhiya sa paligid. Pinilit ni Yang Chun na tipunin ito at ipasok sa kanyang katawan. Mabigat ang kanyang paghinga matapos, ngunit nang makita niya ang kanyang kamay, napansin niyang maayos na ang pagdaloy ng kanyang enerhiya. Hindi siya makapaniwala na nagtagumpay siya. Napagtanto niya na naabot niya na ang tuktok. Ramdam niya na mainit ang kanyang enerhiya, ngunit hindi ito masakit, para bang simula pa lang ay sarili na niya itong lakas. Isang sandali ito ng pag-unlad para sa kanya, isang bagay na bihira niyang maranasan sa kanyang nakaraang buhay. Dahil noon, siya ay masyadong tamad at kulang sa pag-unawa. Pinilit niya lamang makalusot sa pamamagitan ng pab-aya at walang ingat na pagbuhos ng demonyong enerhiya. At may kayabangan pa siyang iniisip na yun ang tunay niyang lakas. Habang nag-iisip siya, tinawag siya ni Chiyo at tinanong kung gaano pa siya magbabalik tanaw. Lumitaw ang matanda sa tabi niya at inanyayahan siyang tumingin sa unahan. Sinabihan niya si Yang Chun kung may gagawin ba siya tungkol sa bulaklak sa ibabaw ng bato. Nagtaka si Yang Chun kung bakit may pinapalaki ang Dark Knight Palace na ganitong bulaklak. Alam niyang may malaki silang binabalak,
lalo't handa silang magsakripisyo ng napakaraming martial artist. Tiyak niyang isang masamang plano dahil sa nakakadiring enerhiyang nagmumula sa bulaklak. Naunawaan niya na ang tanging pinagmulan ng bulaklak na ito ay mula sa demonic realm. Ngunit sabi ni Chiyo, wala siyang nararamdamang anumang masamang aura mula rito. Nakapagtaka ito kay Yang Chun at sinabi niyang halatang halata naman nagpapalabas ito ng presensya. Ipinaliwanag ni Chiyo na hindi lahat ay kayang maramdaman ang aurang tinutukoy niya sa isang bulaklak. Nagtanong si Yang Chun kung ano ang dapat nilang gawin, kung dadalhin ba nila ito sa Mount Hua. Pinayuhan siya ni Chiyo na kapag ginawa nila yon, tiyak na tatanungin siya ng Mount Hua kung saan niya nakuha ang bulaklak, at baka pa nga itanim ng kasalukuyang sect leader sa kanyang hardin. Agad naman itong pinatutuhanan ni Yang Chun. Alam ng ating bida na tama siya, kaya't muling nagtanong kung ano nga ba ang gagawin dito. Sinabi niyang sayang naman kung susunugin lang, kaya't pinayuhan siya ni Chiyo na kainin ito at gawin na lamang niyang sariling lakas. Nagulat si Yang Chun at tinanong kung alam ba niya ang sinasabi niya. Hindi ba niya nararamdaman ang magulong enerhiya sa loob ng bulaklak? Hindi raw basta-basta maaaring angkinin ang isang bagay na napakahalaga para sa Mount Hua. Ngunit tinawag siyang hangal ni Chiyo at ipinaalala na siya mismo ang nagsabi na nagpasya na siyang hindi magsisisi. Bakit pa raw siya nag-aatubili? At sinabihan siya ni Chiyo na huwag gamitin ang kanyang pagkakasala o mumunting moralidad bilang dahilan para magduda. Alam niyang higit kaninuman kung paano ang tono ng mga taong nakikihalubilo at nakadarama. Kaya ngayon, huwag niyang intindihin ang paraan o pamamaraan, ituon niya lamang ang kanyang sarili sa pagpapalakas. Wala nang naisagot si Yang Chun dahil alam niyang tama ang matanda. Sinabi niyang naiintindihan niya. Pinitas niya ang pulang nagliliwanag na bulaklak at inalala ang sinabi ni Chiyo, dahil nagpasya na siyang hindi magsisi sa nakaraan, wala nang dahilan para mag-atubili. Dahil dito, agad niyang kinain ang talulot ng bulaklak, dahan-dahan niya itong inunguya hanggang sa tuluyan niya itong malunok, at mula roon ay damaloy ang talulot ng bulaklak patungo sa kanyang energy core. Pagdampi pa lamang nito sa kanyang energy core, naramdaman ni Yang Chun ang matinding sakit. Lumitaw ang kanyang mga litid at dama niya ang halong Taoist energy, internal energy, at demonic energy sa bulaklak. Hindi siya makapaniwala na sa isang bulaklak lang ay napakaraming magulong chi. Habang kinuyam niya ang kanyang kamao, inisip niya na tiyak niyang hindi ito para sa isang normal na martial artist. Tinipon niya ang enerhiya sa kanyang kamay at naging kulay lila ang apoy niya. Nagulat siya nang napansin niyang ang apoy ay may halong Taoist energy. Unti-unting humina ang resistensya ng bulaklak, hanggang tuluyang naglaho ang apoy sa kanyang kamay. Nang matapos, ipinatong ni Yang Chun ang kamay sa kanyang dibdib, at nakakita siya ng nakakagulat na bagay, pati si Chiyo ay namangha. Ang core ni Yang Chun ay mayroon ng 5 circle na umiikot dito, binanggit ni Chiyo na hindi na masama ang nangyari. At ang kanyang flame wheel art ay umabot na sa ika-5 bituin, dahil dito, masaya siya sa kanyang nakamit. Makalipas ang kaunti oras, tumatakbo na si Yang Chun sa gubat, bagamat masaya sa kanyang progreso, ayaw niyang mahuli. Alam niyang tapos na ang seremonya, kaya mabilis siyang tumalon sa mga puno upang makalabas sa lugar. Nakita niyang sumisikat na ang araw. Pagbalik niya, nilinis muna ni Yang Chun ang dugo sa kanyang katawan at sinunog ang kanyang maruruming kasuotan. Alam niyang matutuklasan din ng Miriam Alliance o ng Mount Hua sect ang pagkawala ng mga martial artist. Dahil tapos na ang kanyang misyon, nagpas siyang magpahinga muna ang ating bida at matulog para makapaghanda sa pag-alis kinabukasan. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang silid, nakita niyang nagising si Bea mula sa kama, nakalimutan na pala niya ito. Pabiro na tinanong siya ni Chiyo kung may progreso ba siya sa mga babae habang wala siya. Naiinis na tumugon si Yang Chun sa kanyang narinig, na kung anong progreso ang tinutukoy niya. Pagkasabi niya nito, sinabi ni Bea sa ating bida na naamoy niya ang dugo. Habang pinunasan niya ang kanyang mata nagtaka siya na kung bakit siya nahuli, pinaalala pa na sinabi nitong babalik siya kaagad. Ipinaliwanag ni Yang Chun na may inas-ikaso lang siyang gawain, inamoy niya ang sarili niyang damit upang tiyakin kung naamoy pa ang dugo. Sigurado siya na napawi na niya ang amoy gamit ang init, binalita naman ni Bea na natalo si Yan Zhao sa laban. Hindi na ito ikinagulat ng ating bida, sapagkat alam niyang natural lamang yun, dahil kalaban niya ang Sword Dragon. Binanggit ni Bea na tila kontento si Yan Zhao, para bang nasiyahan pa rin ito kahit natalo.
Dagdag pa niya, hindi pa raw niya nakitang ganoon kasaya si Yan Zhao. Hindi ito gaanong pinansin ni Yang Chun, dahil abala pa rin siya sa pag-check ng kanyang katawan. Lumapit si Bayang at bigla siyang niyakap, hindi ito inasahan ng ating bida, ipinaalala niya rito na kanina lang ay sinabi nitong amoy dugo siya, na kung hindi ba nito itatanong kung saan siya nanggaling. Dahan-daang inamoy ni Bea si Yang Chun, at sinabi nitong hindi na muna siya magtatanong, at hiniling na manatili muna silang ganito. Tinanggap ni Yan Chun ang kanyang hiling. Nainis si Chiyo sa nakita at tinawag siyang manyok na batang mahilig mambola sa tuwing may pagkakataon, hindi alam ng ating bida kung ano ang sasabihin. Lumipat ang eksena pabalik sa kuweba, dalawang opisyal ng Merem Alliance ang dumating sa ilalim ng lihim na silid, nakita nila ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan na nawawala, nakalublob sa dugo. Tinanong ng isa kung ano ba ang gustong makamit ng mga dumukot. Agad siyang pinayuhan ng kanyang nakatatanda na huwag nang subukang intindihin, dahil hindi niya mauunawaan ang mga ginagawa ng mga unorthodox sect. Pagkasabi niya nito, may nakita siyang nakakagulat, inutusan niya ang kanyang nakababatang kasama na bumalik at agad na iulat ang sitwasyon, at siya na lamang ang magdaragdag ng mga detalye mamaya. Nagulat ang nakababatang opisyal ngunit tinanggap ang utos, nagpaalam, at mabilis na tumakbo palabas ng kuweba. Nang makaalis na ang kanyang kasama, tumingin siya sa bangkay sa harapan niya. Nakilala niya ang pilat sa mukha ng bangkay, ito ang Warden Demon. Naalala niya na binigyan ng utos ang Warden Demon na kunin ang essence ng Mount Hua. Nagtaka siya kung bakit nauwi itong sinunog sa ganitong lugar. Agad siyang tumingin sa essence ngunit wala na ito. Naisip niyang sino ang kumuha ng bulaklak. Nang pumasok ito sa kanyang isip, napansin niya ang mga bakas ng init at paso sa katawan ng Warden Demon. Napagtanto niyang ang parehong tao na tumalo kay Hyol ang siyang tumapos din sa Warden Demon. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa katawan ng demonyo upang damhin ang enerhiya nito, at natuklasan niyang tuluyang naglaho ang heavenly chi ng tao, hindi niya maunawaan kung paano ito nangyari. Naisip niya masama ang naging sitwasyon at napagtanto niya na tama ang lahat. At kailangan na niyang bumalik at agad na iulat ito sa Dark Knight Palace Master. Sa susunod na eksena, makikita natin si Yan Chun na nagsasanay sa kabundukan. Pumwesto siya, tinakpan ng enerhiya ang kanyang kamao, at saka itinulak ito pasulong. Agad siyang nagpalabas ng napakalakas na apoy, tinupok ng kanyang mga apoy ang nasa harapan at nilinis ang paligid. Ang buong lupa ay nabalot ng apoy at bakas ang pagkasira nito. Tinanong siya ni Chiyo kung ganoon ba siya kasaya sa pag-abot ng Pinnacle Realm at sa pagkamit ng ikalimang bituin. Tugon ni Yan Chun, hindi siya masaya kundi nabighani lamang. Biglang ipinahayag ni Chiyo kung maaari na silang magkaroon ng maayos na pag-uusap, kinabahan si Yang Chun nang marinig yun, binanggit ni Chiyo na marami siyang tanong para sa kanya, pero lilimitahan muna ito sa isa. Tinanong niya kung sino ba ang Heavenly Demon, ibinalik ni Yang Chun ang tanong kung seryoso ba talaga siyang gustong malaman yun. Sumagot ang matanda na oo, ipinaliwanag niya na marami siyang nakatagong alaala, at sa mga yun, ang may kaugnayan sa Heavenly Demon ay hindi niya ma-access. Kaya tinanong ni Chiyo si Yan Chun kung nasaan ang Heavenly Demon. Nagbago ang eksena at bumalik sa nakaraan, isang napakalaking bitak ang bumukas sa himpapawid, at lahat ng tao ay agad na tumingala, isang tao na nasa malapit ang nagsabi na may lalabas mula sa tarangkahan na nag-uugnay sa Demon Realm. Nagulat si Yang Chun at ang lahat nang marinig yun. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang mga mata nang makita ang isang babaeng nakaitim na dahan-daang bumaba. Nang sumayad ang kanyang mga paa sa lupa, agad na nagbunat ng espada ang mga martial artist, hiningi ng kanilang pinuno na ipakilala ng babae kung sino siya. Itinaas ng babae ang kanyang kamay at binalot iyon ng madilim na enerhiya, inilahad niya ang sarili bilang Heavenly Demon. Pagkasabi nito, agad siyang nagpakawala ng enerhiya patungo sa mga martial artist, na lubhang sumira sa lugar. Nagtaka si Chiyo kung bakit lumabas ang Heavenly Demon mula sa isang gate sa gitna ng isang torneo. May pagkabahala sa mukha, tinawag ni Yang Chun ang matanda. Tinanong niya kung hindi ba nito nakita ang ginawa niya sa Mount Hua noong kanyang nakaraang buhay, at bakit Heavenly Demon pa ang tinatanong nito sa halip na ang massacre sa Mount Hua. Sa malamig at nakakatakot na titig, tinanong ni Chiyo si Yang Chun kung gusto ba nitong simulan niyang ipakita ang kanyang galit. Sinabi niyang hindi niya nakalimutan ang ginawa nito,
Ngunit pinapalampas lamang niya dahil nauunawaan niya ang galit nito laban sa Mount Hua dahil sa pagkabigong protektahan ang kapatid nito. Pinayuhan niya si Yang Chun na mag-focus muna sa hinaharap at pinaalalahanan siyang alam na niya kung ano ang dapat gawin. Ganap na naunawaan ni Yang Chun ang mga salita ni Chiyo. Sinabi niyang alam niya kung ano ang nararapat at nilikom ang enerhiya sa kanyang palad bago pinisil ang kamao. Idineklara niyang kailangan niyang pigilan ang Heavenly Demon. Sa susunod na eksena, naglalakad si Yang Chun at nakasalubong niya ang Sword Queen. Lumingon ito at tinanong kung pauwi na siya galing sa pagsasanay. Sinabi niya na ipinaabot ng mga lingkod nito na tapos na ang lahat ng paghahanda. Inalok niya si Yang Chun na sumabay sa pagpunta sa mga karwahe, at tinanggap naman ito ng ating bida. Malapit sa mga karwahe, nakita nila ang ilang disipulo na umiiyak habang nakikipag-usap kay Yan Zhao. Hiniling nila na kumain siya ng maayos at huwag silang kalimutan. Ipinaalala rin nila na hindi nila malilimutan ang ngiti niya sa Mount Hua Festival, ngunit nagngalit ang ngipin ni Yan Zhao at sinabing hindi niya malilimutan ang nakakatakot nilang mga mukha. Nagtaka si Yang Chun kung bakit naroon ang mga taong yun. Bigla niyang naalala ang isang bagay at tinanong ang Sword Queen kung maaari niyang gamitin ang pabor na utang nito sa kanya. Nakangiting tinanong siya ng Sword Queen kung may naisip na ba siya. Sagot niya, gusto niya na sa panandaliang panahon ay kumampi ito sa kanya. Bigla namang dumating ang sect leader, si Fang at ang kanyang senior disciple. Sinabi ng matanda kay Yang Chun na umaasa siyang ligtas itong makakauwi kahit na marami na ang nangyari. Lumapit si Yan Chun, yumuko, at tinanong ang sect leader, alam niyang nakakahiya itong gawin, ngunit bago siya umalis ay may nais muna siyang sabihin. Nagulat ito nang ipahayag ni Yan Chun na bago siya umalis, gusto niyang maging honorary disciple ng Mount Hua. Hindi inaasahan ng matanda ang narinig at tinanong kung dahil ba yun sa kakaibang enerhiya na nasa kanya. Tumango si Yang Chun at ipinaliwanag na kailangan niya ng dahilan kung bakit taglay niya yun. Ipinahayag ng sect leader na hindi naman mahirap na tuparin ang kanyang hiling, nag-alala ang matanda dahil hindi niya ito matuturuan kung paano gamitin. Pinakalma siya ng Sword Queen at pinaalala na malaki ang utang nila kay Yan Chun. Pumayag ang matanda at ginawang honorary disciple ng Mount Hua si Yang Chun, masaya na nagpasalamat ang binata, at iniabot ng sect leader ang isang bag mula sa second elder, sabay sabing hindi naman yun mahalaga. Pagkatapos ay umalis si Yang Chun kasama ang grupo sakay ng kanilang mga karwahe, at ang nagmamaniho ay ang Sword Supreme. Sinabihan sila ng sect leader na mag-ingat sila sa paglalakbay habang hiniling ni Fang na magkaroon sila ng rematch sa susunod. Biglang napagtanto ni Yang Chun na kung ito nga ay isang pinakamahalagang artifact, bakit ito bumalik sa kanya? Paano kaya siya muling makakatanggap ng isang kakaibang bagay? Samantala, namangha si Sola sa kanyang nakaginhawang pakiramdam, tumugon naman si Bea na marahil ito ay dahil huling bahagi na ng tag-init. Habang nasa biyahe, nagmuni-muni si Yang Chun sa lahat ng nangyari, ang pagkasapian ni Chiyo, ang pagkikita kay Fang, ang laban kay Hyol, ang paggaling ng Sword Queen na hindi kailanman naisip na magagawa niyang pagalingin ng Sword Empress, at higit sa lahat, ang pagkikita kay Hyuk, na hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Inisip niya na hindi lang siya nagkukunwari na walang lumalabas na tinig, kundi tunay siyang pipi, sobrang kakaiba ito kumpara sa dati niyang buhay. Kasama ang Divine Physician at ang kanyang apo, sumama sila sa paglalakbay pabalik sa Gu Clan, nag-isip si Yang Chun kung tama bang isama niya sila. Ngunit naisip niyang marahil yun ang pinakamainam, dahil pakiramdam niya ay wala siya sa kalagayan ngayon upang makagawa pa ng anuman sa pamamaraang ito, naisip niyang kung sakaling may mangyari, maaari naman niya itong agad na maasikaso. Subalit sa kasalukuyan, ang daang pabalik mula rito ay napakahaba, dumating sila sa Shangxi pagsapit ng taglagas. Sa tarangkahan, naghihintay ang pinuno ng angkan. Dumaan si Yan Zhao sa kanyang ama ng tahimik habang tiningnan din siya ng kanyang ama ng tahimik. Pero sa sandaling yun nilagpasan lang siya ng kanyang ama na walang sinasabi. Nang makalayo na ang kanyang ama, bigla itong nagsalita, sinabi niyang nagsumikap siya upang makarating dito, at tinawag pa niya itong bunso, laking gulat naman ni Yan Zhao sa kanyang narinig. Pagkatapos, biglang sumilay ang ngiti sa mukha ni Yan Zhao habang palihim siyang tinitingnan nito. Sa sandaling yon, lumapit ang ama ni Yang Chun sa kanilang kinaroroonan at agad niyang sinabi na nabasa na niya ang liham na ipinadala ng maaga, mukhang maraming nangyari sa bundok Hua, at ito'y kaagad na pinatunayan ni Yang Chun.
Bigla namang natanong ng kanyang ama kung sino ang babae nasa tabi niya. Hindi agad nakapagsalita si Yang Chun habang nakatingin kay Bea, subalit agad namang bumati si Bea sa pinuno ng angkan ng Shangsi-go. Nagpakilala siya bilang si Namgang Bea at nagpasalamat sa kanya. Namangha si Yan Chun kung gaano siya kumilos ng normal. Tinukso ni Chiyo kung siya ba ang parehong dalagang naglalaway habang natutulog. Sagot ni Yang Chun, hindi pa niya nakikitang ginagamit nito ang kanyang utak noon. Nagpakilala din ang pinuno ng angkan bilang si Gu Chol-on. Sinabi niya sa dalaga na narinig na niya ang tungkol sa kanya, at ibinunyag na matagal na siyang hinahanap ng angkang Namgang, sabay tiniyak na makikipag-ugnayan siya sa mga ito. Yumuko si Bea at nagpasalamat sa kanyang kabutihang loob. Bago umalis ang kanyang ama, ipinaalam sa kanya na may bisitang naghihintay sa loob ng 10 araw, na ikinagulat niya dahil wala naman siyang inaasahan. Naisip niya kung sino kaya yon. Habang nag-iisip siya, sinabi ni Sole kay Bea na napakaastig niya. Pagkatapos, binati rin ng pinuno ng angkan ng Divine Physician at sinabing matagal na silang hindi nagkikita. Sagot ni Elder Tai, oo nga, ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay binati niya ang Sword Queen, ngunit tinitigan lang siya nito ng masama. Kalaunan, pumasok si Yang Chun sa kanyang silid upang magbihis bago harapin ang bisita. Ngunit pagpasok pa lang niya, nakita niyang may tao sa kanyang higaan na isang namumulang mukha ng dalaga na natutulog at naglalaway doon. Binubulong nito na maliwanag at mainit ang silid, na para bang katabi niya si Yan Chun at umaasang babalik ito agad, kailan pa siya mag-aantay. Nang imulat ng dalaga ang kanyang mga mata at makita si Yang Chun na nakatitig sa kanya, napasigaw siya sa hiya. Naiwan si Yang Chun na hindi alam kung paano mag-react, kaya dahan-dahan siyang lumabas ng sariling silid upang takasan ang alang-inang sitwasyon. Maya-maya, magkasamang naupo sina Yang Chun at Soyo. Kabado niyang binati si Soyo na matagal na din sila na hindi nagkita, kaya tinanong niya ito kung bakit ito pumunta sa kanyang angkan. Namumula na tumugon si Soyo, may nais siyang sabihin. Bigla niyang ibinagsak ang kanyang mga kamay sa mesa at idineklara na ang pangalan niya ay hindi Juliet Gu. Nalito si Soyo at nagtanong kung ano ang nangyayari. Napagtanto ni Yang Chun na nalaman nito ang totoo nang una pa lang itong dumating. Sinabi niya sa ating bida kung alam ba niya kung gaano siya napahiya dahil dyan. Naalala ni Soyo ang araw nang ipakilala niya ang sarili bilang ang taong nagpadala ng mensahe. Pumaroon siya upang personal na makita ang batang master ng angkan ng Gu, si Juliet. Masaya siyang naghihintay dahil sa wakas ay magkikita na sila. Ngunit biglang may dumating at nagsabi na isang karangalan ang makaharap ang isang babaeng katulad niya. Agad itong nagpakilala bilang si Gu Juliet mula sa angkan ng Gu, at narinig niya na may mahalagang bagay itong sasabihin sa kanya. Gulat na gulat si Soyo, at tinanong kung sino ba talaga siya. Hindi ito maunawaan ni Juliet at nagulat sa tanong, iniisip na kilala na siya nito. Ngunit hindi makapaniwala si Soyo na may iba siyang pangalan, kaya't hiniling niyang ipaliwanag kung bakit hindi niya ito sinabi. Umamin si Yang Chun na may dahilan siya, humingi ng tawad, at pinagsisihan na hindi na lang siya gumamit ng pekeng pangalan. Matapos niyang ipinaliwanag, tinanong niya kung bakit ito pumunta sa Shangxi, napagtanto ni Soyo na hindi pa niya nasasabi, at saka ipinaliwanag na pumunta siya roon para makita siya. Agad niya itong binawi at sinabing may iba siyang nais sabihin. Kinabahan si Yang Chun at hiniling na ipaliwanag niya. Kinuha ni Soyo ang isang dokumento, at ipinakita sa kanya. Ipinaliwanag niyang nalalapit na ang Dragon and Phoenix Assembly, namula siya at inimbitahan si Yang Chun na samahan siya. Nabigla si Yan Chun sa imbitasyon. Ang Dragon and Phoenix Assembly ay isang martial arts tournament ng mga orthodox sects, kung saan nagtitipon ang Muram Alliance at ang mga batang mandirigmang may potensyal. Ngunit nitong mga nakaraang taon, naging lugar na lamang ito ng pagpapakitang gilas, kung saan basta na lang ibinibigay ang mga titulo. Naalala ni Yang Chun na ang huling pagtitipon ay puno ng mga halimaw, at doon nakuha ni Tang Soyo ang titulong Poison Peak. Umaasa si Soyo na tatanggapin niya ang imbitasyon. Sa kanyang nakaraang buhay, labis na nahihiya si Yang Chun na sumali sa kaganapan, kaya't iniwasan niya ito hanggang sa maging tunay siyang tagapagmana ng kanyang angkan. Sinabi niya kay Soyo na hindi pa siya sigurado kung lalahok siya at hindi pa niya ito masasagot. Nalungkot si Soyo sa kanyang narinig. Tinanong ni Yang Chun kung mayroon pa siyang ibang gustong sabihin. Sagot ni Soyo, wala na. Hindi makapaniwala si Yang Chun na bumiyahe pa siya mula Sichuan para lang sabihin yon. Hindi niya maunawaan kung bakit.
Sa sandaling yun, dumating si Chio at tinanong siya kung hindi pa rin ba niya naiintindihan. Naiinis ang matanda sa pagiging manhid ni Yang Chun. Inihayag niya na pumunta si Soyo dahil gusto siya nito. Nabigla naman si Yang Chun. Naiinis si Chio na hindi niya maintindihan kung bakit maraming babae ang nahuhulog sa isang binatang parang mantes ang anyo. Hindi makapaniwala si Yang Chun at nagtanong sa sarili kung bakit siya gusto ni Soyo. Sa dalawa niyang buhay, hindi siya kailanman naging malapit dito, ngunit naalala niya ang mga pagkakataong nagkikita sila at napansin niyang laging namumula ito sa tuwing nakakaharap siya. Noon niya naunawaan na may lihim na pag-ibig si Soyo para sa kanya. Nagpasya siyang harapin ito at tinawag ang dalaga. Nagtaka naman si Chio kung anong balak niyang gawin. Agad namang tumugon si Soyo, at sinabi niya na may nais siyang itanong. Tinanong ni Chio kung ano ang ginagawa niya, at agad niyang naisip na gusto nitong makakuha ng malinaw na sagot. Pinilit niya itong pigilan, tinawag siyang manhid at pakiusap na huwag nang ipagpatuloy, ngunit sa kabila nito, diretsahang tinanong ni Yang Chun ang dalaga kung gusto ba siya nito. Pagkasabi niya nito, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Baya, sabay silang napalingon sa kanya. Humingi ng paumanhin si Baya at tinanong kung nag-uusap pa sila. Kinumpirma ni Yan Chun na oo at hiniling na lumabas muna siya. Humingi ng tawad si Soyo sa kanya at tinanong kung maaari ba silang mag-usap ng sila lang dalawa. Nagulat ang ating bida at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinawag muli siya ni Chio na tanga at sinabing ang tanging paraan para makaligtas siya sa sitwasyon ay ang manahimik at umalis. Medyo naging malamig ang asal ni Soyo sa kanyang kaibigan, kaya't napagtanto ni Yang Chun ang sitwasyon at nagpasya na lamang na umalis. Nakangiti niyang sinabi kay Bea na tapos na siyang makipag-usap kay Soyo. Tumayo siya at sinabi kay Soyo na ipapaalam niya ang sagot tungkol sa alok nito. Nagpasalamat si Soyo at mabilis na tumakbo palabas si Yan Chun dahil masyado nang mabigat ang atmosfera para sa kanya. Lumapit si Bea sa kanyang kaibigan, sinabi ni Soyo na gusto niyang makausap siya at ito ang magandang pagkakataon. Nang makaupo si Bea, binati niya ito na matagal na din hindi sila nagkita. Inilahad ni Soyo na narinig niya ang tungkol sa engagement nito kay Yang Chun, at tinanong kung may bahagi ba siya sa desisyong yun. Sagot ni Bea, wala. At nadama pa nga niyang mabuti yun. Tinitigan siya ni Soyo, pinisil ang kanyang kamao at muling tinanong ang parehong tanong dati, kung mahal ba niya si Yang Chun. Sagot ni Bea, hindi siya sigurado, umamin siyang hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig, ngunit gusto niyang manatili si Yang Chun sa kanyang tabi. Nakangiti siyang maliwanag at sinabing yun lamang ang tiyak siya. Nagulat si Soyo sa maliwanag ng ngiti ng kanyang kaibigan, at hindi nagustuhan ang kanyang narinig. Nakadama siya ng pagkakanulo at hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang ma-engage si Bea at si Yang Chun. Naisip niyang sanay nauna na siyang humiling ng kasunduan ng kasal sa Go Clan. Habang abala siya sa pag-iisip, humingi ng tawad si Bea, nabigla si Soyo, at tinanong kung bakit siya humihingi ng paumanhin. Ipinaalala ni Bea na dati pa ay gusto na niya si Yang Chun. Sagot ni Soyo habang namumula ang kanyang mukha, siya ang dapat humingi ng paumanhin, dahil hindi dapat siya nakikialam sa mga bagay na pinaplano ng kanilang mga angkan. Napansin ni Bea ang dokumento sa mesa, at tinanong ito. Ibinunyag ni Soyo na iyon ay imbitasyon sa Dragon and Phoenix Assembly, at inimbitahan niya si Yan Chun na sumama sa kanya. Sinabi niyang maaaring tumanggi ang ating bida. Sagot ni Bea, ayos lang yun, dahil pupunta rin naman siya. Mahinahon siyang ngumiti at sinabing sasama siya kung pupunta si Yang Chun. Kumikinang ang balat ni Bea habang siya'y nakangiti, tila may liwanag na lumalabas sa kanyang katawan. Nabulag si Soyo sa liwanag na yun, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari sa pagitan ng kanyang kaibigan at kay Yang Chun. Hindi siya makapaniwala na si Bea, na laging umiiwas sa ganitong mga pagtitipon, ay kusang sumama ngayon. Naisip niya kung ito ba ang tinatawag na kapangyarihan ng pag-ibig. Nadama niyang tuluyan na siyang natalo, dahan-dahan niyang iniangat ang tasa at uminom ng tsaa. Sinabi ni Bea na mayroon siyang nais ibahagi. Ibinunyag niya kay Soyo na baka nagdadala siya ng anak ni Yang Chun. Nabigla si Soyo, naluwa ang kanyang tsaa at malakas na umubo. Tinanong siya ni Bea kung ayos lang siya. Nagpakatatag si Soyo at pinakiusapan ang kaibigan na ulitin ang sinabi nito. Mahinang namula si Bea habang inulit iyon. Samantala, naglalakad si Yan Chun sa labas at biglang natigilan. Tinanong siya ni Chio kung may problema.
Sagot ni Yang Chun, wala, pero nakakaramdam siya ng masamang kutob. Naisip niya na sana hindi tungkol sa kung ano-anong kabaliwan ang pinag-uusapan ng mga babae. Muli siyang tinanong ni Soyo kung totoo bang nagdadala ito ng anak ni Yang Chun. Dahan-daang hinaplos ni Bea ang kanyang tiyan at sinabing nagkasama sila sa Mount Hua, magkahawak ng kamay, at maaaring doon ipinaglihi ang bata. Hindi makapaniwala si Soyo sa kanyang narinig, hindi niya inaasahan na umabot na sa ganoong punto ang kanilang relasyon. Nang maisip ito, tinanong niya si Bea kung ano ang nangyari matapos silang maghawak ng kamay. Nalito si Bea at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinanong siya ni Soyo kung wala na ba silang ibang ginawa. Noon niya napagtanto na wala palang alam ang kaibigan pagdating sa ganitong bagay. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinabing may ipapaliwanag siya para sa ikabubuti nito. Ipinaliwanag niya na hindi ganoon ang pagkakaroon ng sanggol. Nagulat si Bea at tinanong kung paano nga ba nagkakaroon ng bata. Sinabi ni Soyo na makinig itong mabuti, itinuro niya ang kaibigan at nagsimulang magpaliwanag. Hindi makapaniwala si Bea sa kanyang naririnig at lubos na nalito, at naiwang tulala. Maya-maya, lumabas si Bea mula sa silid, naghihintay si Yang Chun sa labas, tinanong niya kung bakit natagalan ito, at napansin niyang pagod si Bea, inilahad niya ang kamay at tinanong kung ayos lang ito. Biglang namula ang mukha ni Bea nang makita ang kanyang kamay. Saka siya biglang tumalikod at tumakbo. Tinawag siya ni Yang Chun at sinabing maghintay ito at sabihin kung saan siya pupunta. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at inisip kung may nagawa ba siyang mali. Nagbago ang eksena at dinala tayo sa opisina ng pinuno ng angkan, at pumasok ang Sword Queen. Inalok siya ng pinuno na umupo dahil sinabi niya na mayroon siyang mga tanong sa kanya. Ngunit malamig ang tugon ng Sword Queen na huwag na siyang mag-alala at aalis na siya agad. Tinawag niya ang pinuno bilang Great Lord. Pinutol siya ng pinuno at sinabing tawagin siya sa tamang titulo. Sinabi niya na napakatagal na nilang hindi nagkikita para maglaro pa ng ganoong biro. Binanggit ng Sword Queen na kailangan niya itong tawaging Great Lord kung nais niyang tanungin ang tungkol sa nangyari sa Demon Realm. Sa oras na yun, nagulat ang pinuno nang marinig ito. Binitawan niya ang kanyang enerhiya at nag-alab ng apoy ang buong katawan niya. Tinanong niya ang Sword Queen kung nakalimutan na ba nito ang kanilang pangako. Sagot ang Sword Queen, may problema ba? Ipinapaalala niya na ang tanging ipinangako niya ay hindi niya tatanungin tungkol kay Chunhei. Ngunit hindi yun sumasaklaw sa Demon Realm. May nakakatakot na tingin sa kanyang mukha. Tinanong ng pinuno ng angkan ang babae kung naniniwala ba itong gagana ang ganoong taktika laban sa kanya. Tiniyak ng Sword Queen na hindi siya nagbibiro. Ibinanggit niya ang Mature Dragon Squad na binuo ng Miriam Alliance upang pigilan ang banta ng Demon Realm na umabot sa mga sibilyan. Sinabi niyang hindi niya kailanman gagawing biro ang bagay na yun, lalo na tungkol ito sa mga bata na minsang sumunod sa kanya bilang squad leader. Nakiusap ang Sword Queen sa pinuno na sabihin sa kanya kung ano ang nakita niya sa Demon Realm ng araw na yon. Hiningi niya ang paliwanag kung bakit ang mga kasapi ng kanyang squad na pumasok doon ay nagpatayan sa isa't isa. Iniwan ang mga nakaligtas na nanginginig sa takot at nagtapos din sa pagbawi ng kanilang sariling buhay. Tinanggal ng pinuno ang kanyang enerhiya nang marinig ang tanong na yon. Tinanong niya ang Sword Queen kung maniniwala ba itong pareho silang nakakita ng iisang bagay. Malinaw na naalala ng Sword Queen ang kanyang nakita, isang napakalaking baluktot na puno na may kumikislap na lilang mga dahon. Nang pumunta siya sa Demon Realm upang hanapin si Chunhei, naalala niya kung paano ang magulong enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan kahit simpleng pagtingin lamang sa puno. Ang aura at tanikala nito ay hindi man lang siya pinayagang banggitin ang pag-iral ng puno, hindi niya inasahan na nakita rin ito ng Great Lord. Sinabi ng pinuno ng angkan na hindi na siya magsasalita pa tungkol sa paksa, dahil naramdaman na rin ito ang parehong panganib. Ibinunyag niya na lahat ng nakakita sa bagay na yun ay nauuwi sa pagkabaliw. Ipinaliwanag niyang pumasok silang lahat sa Demon Realm sa utos ng Sword Supreme, na siyang pinuno ng alyansa noon. Siya lamang ang hindi sumama dahil siya'y may sakit. Ipinaalala ng pinuno ng angkan na sinunod lamang nila ang utos ng Sword Supreme. Binanggit pa niya na sinabi ni Hygan na ang pagwawakas sa Demon Realm ang magliligtas sa mundo. Nangalit ang mga ngipin ng Sword Queen nang marinig ito at sinabing pawang kasinungalingan lamang yon. Binalikan niya ang pinuno ng angkan sa sinabi ng Sword Supreme nang buwagin nito ang Mature Dragon Squad at bumaba sa pwesto bilang pinuno ng alyansa, na naniniwala itong makakahanap siya ng paraan para buhayin ang kanyang anak sa Demon Realm.
Nagulat ang Sword Queen sa revelasyong ito, ngunit hindi nagpakita ng gulat si Xiaolan. Ibinunyag niya na muli niyang nakausap si Haigan habang naglalakbay, lumuhad ang Sword Supreme at nakiusap, inamin na ginawa niya yun para lamang sa pansariling interes. Hindi makapaniwala ang Sword Queen na lumuhad sa kanya ang dakilang Sword Supreme. Sinabi niya kay Xiaolan na nakakalungkot yun, gusto sana niya na si Haigan ay manatiling walang pagsisisi, upang ang kanyang galit ay maituon sa kanya. Sinabi niya na hindi para sa kabutihan ng lahat ang pagkamatay ng kanilang mga kasamahan kundi para sa kasakiman at kasinungalingan ng Sword Supreme. Tiniyak ng pinuno ng angkan na alam niya yon, ngunit idinagdag na ang ginawa ni Haigan ay hindi maaaring maunawaan o patawarin. Nagulat ang Sword Queen at galit niyang tinanong siya kung bakit, sagot niya, dahil kinakailangan yon. Pinapalis na niya ang Sword Queen ngayon, sinabing wala na siyang ibang kasagutan, hindi inaasahan ng Sword Queen ang sagot na yon. Huminga siya ng malalim, kinalma ang sarili, at tumalikod, sinabi niya kay Xiaolan na babalikan niya siya muli. Naiwang nag-iisip ang pinuno, naalala ang nakaraan, naalala niyang hindi nasa tamang katinoan ang Sword Supreme noon, parang nasa ilalim siya ng mahigpit na impluwensya ng isang bagay, na tila iyon ang may kontrol. Lumipat ang eksena kina Second Elder at Sola na nakatingin kay Yang Chun. Pinagmasdan nila itong balot ng enerhiya ang kanyang katawan. Sinabi ni Elder Ryan na may isang dragon sa kanilang angkan at nagising na niya ito, ang dragon ay muling ipinanganak. At tinanong si Yan Chun kung nakamit ba niya ang kaliwanagan sa Mount Hua. Pinuri siya ni Sola na kahanga-hanga, itinigil ni Yang Chun ang kanyang enerhiya, nagulat sa presensya ng Second Elder. Lumapit si Sola at iniabot sa kanya ang tuwalya. Sinabi niya sa nakatatanda na corny ang tawagin ng isang tao na dragon, tinanong siya ni Ryan kung hindi ba gusto ng mga kabataan ang ganoong bansag. Sa sandaling yon, may naalala si Yan Chun, kinuha niya ang bag na ibinigay sa kanya ng pinuno ng sekta at sinabi sa elder na sabi ng Plum Blossom Sage, yun ay para sa kanya. Tinanong niya kung ano ito, sagot ng elder, tingnan na lang sa loob. Agad binuksan ni Yang Chun ang bag, nakita niya ang isang bracelet, sinabi ng elder na wala itong gaanong halaga at ipinaubaya ito sa kanya. Sabi ni Yang Chun, kung wala itong halaga, ibibigay na lang niya ito kay Sola. Tuwa na tuwa si Sola na makakatanggap ng regalo mula sa kanya. Ngunit bago pa niya ito maibigay, sinuntok siya ng elder sa ulo hanggang literal na bumaon ang kanyang ulo sa lupa. Pinagalitan siya na hindi pwedeng ibigay ang regalo sa harap mismo ng taong nagbigay. Nagulat si Sola sa ginawa ng elder, lumapit siya at sinabing ayaw na niyang tanggapin ang regalo. Nang hilahin ni Yan Chun palabas ang kanyang ulo mula sa lupa, biglang naalala ng Second Elder ang isang bagay, sinabi niya na may mga tao mula sa Namgang clan na naruroon sa kanilang angkan. Nagulat si Yang Chun at hindi makapaniwalang dumating sila agad. Ibinunyag ng ikalawang nakatatanda na hinihintay nila ang pagdating ng kanyang kasintahan, sa isang lugar na hindi kalayuan mula sa angkan. Hindi rin siya makapaniwalang naroon ang mga tao mula sa Tang clan at sa Namgang clan. Agad na tumayo si Yang Chun at tumakbo, hindi siya makapaniwalang uuwi na si Bea. Sinabi niya sa kanyang sarili na normal lang na bumalik ito sa kanilang tahanan. Naalala niya ang ngiti nito, kung paano siya nito pinigilang tuluyang malugmok sa kawalan, kung paano nito nilagay sa panganib ang sariling buhay para siya ay mailigtas, at kung paano ito marahang samandal sa kanyang balikat. Nagtaka si Yang Chun kung bakit siya kinakabahan sa pag-uwi ni Bea. Pagdating niya sa tapat ng silid nito, binuksan niya ang pinto, at laking gulat niyang nakita, isang lalaking nakasuot ng bughaw ang sinampal si Bea. Hindi nakapagsalita si Bea, habang galit na nakatitig ang kanyang ama sa kanya. Nawala sa sarili si Yang Chun, sumabog ang kanyang enerhiya at galit. Bumalik sa kanyang alaala ang nakaraang buhay, nasa harap siya ng isang libingan, dahan-daang ibinubuhos ang alak sa espada na nakatarak doon. Saglit siyang natigilan, nag-ulo ang kanyang isipan. Ang kanyang madidilim na mata ay nakatitig sa libingan, na parabang iyon ay pag-aari ng pinakamalapit niyang kasama. Umupo siya sa tabi ng libingan at muli niyang nasal-ayan ang mga huling sandali ni Bea. Naalala niyang minsang sinabi niya rito na kamukha niya ang buwan. Nalito ito noon at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Mabilis niya itong itinanggi, sinabing kalimutan na lang dahil aksidente lang na lumabas yun sa kanyang bibig. Ngunit sa kanyang isipan, inamin niyang bagamat pabigla-bigla ang kanyang salita, madalas nang tumitig si Bea sa buwan na parabang may malalim na iniisip.
Maging sa huling hininga nito, nakatitig pa rin ito sa buwan. Naisip niya kung tunay nga bang nakikita ito ni Bea, at ano kaya ang iniisip nito habang tinitingnan yon. Ang nakapagtataka, kahit sa isang bulok na buhay, nakaya pa rin itong mapalalim sa pagninilay. Dahil dito, lalong hindi niya maunawaan, kapag namatay siya, hindi na siya makakahawak ng espada na kanyang minahal, ni makatitig man lang sa buwan. Kapag dumating ang kamatayan, lahat ay nagtatapos, kimbo, bulong niya sa kanyang alaala, sabay ininom niya ang alak. At gayon paman, kahit alam ni Bea ang lahat ng yun, pinili pa rin itong mamatay. Mabigat ang loob na ibinaba niya ang kanyang mukha, at sa isipan ay sinisi si Bea. Naalala niya ang sinabi nitong ginawa niya yon dahil gusto lamang niya, tinawag niya itong kalokohan. Habang tumitig siya sa buwan, napagtanto niyang walang saysay ang mag-isip pa ng malalim, hindi na niya kailanman malalaman ang tunay na dahilan. Nang magbalik siya sa realidad, naroroon si Bea na bagong nasampal sa mukha ng pinuno ng Namgang clan, bilang parusa sa pagtatangkang tumakas mula sa kanilang tahanan. Hindi na nakapigil si Yang Chun, nag-alab ang kanyang mga mata sa galit. Walang pagdadalawang isip siyang sumugod sa pinuno, ang kanyang kamao ay nagliliyab sa apoy ng puot. Ngunit si Namgang Jin, pinuno ng angkan, ay nanatiling kalmado. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng dalisay na asul na enerhiya. Sa isang magaan na harang, napigilan niya agad ang marahas na pagsalakay ni Yang Chun nang hindi nahihirapan, gamit lang ang isang kamay. Namilog ang mga mata ni Yang Chun sa pagkabigla. Paano napigilan ng lalaki ang kanyang suntok ng ganoon kadali? Tinanong siya ni Jin kung sino ba siya para makialam sa usapin ng ibang pamilya. Noon lamang lubos na naunawaan ni Yang Chun ang sitwasyon. Ang lalaking nasa kanyang harapan ay walang iba kundi ang pinuno ng Namgang clan, ang Azure Sky Sword King mismo, si Namgang Jin. Agad na pinababa ni Yang Chun ang kanyang pagnanais na pumatay, at maingat na tumugon, at binati niya ito na isang karangalan na makita ang pinuno ng Namgang clan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Guyang Chun ng Go clan, at idineklara na siya ang kasintahan ng dalagang yun. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang tungkol sa nangyari kanina. Tinitigan siya ng pinuno ng malamig at matalim na mga mata, at sa tinig na puno ng inis ay sinabi na siya mismo ang dapat magtanong, bilang ama na dinidisiplina ang sariling anak, tanong niya kung tama bang pakialaman ni Yang Chun ang kanyang ginagawa. Kalma at matatag, bahagyang yumuko si Yang Chun at sumagot, hindi niya kayang panuorin lang ang isang lalaki na sinasaktan ang kanyang kasintahan, sa kanyang paningin, mukha itong pananakit sa isang panauhin. Ngunit lalong nag-apoy ang galit ni Namgang Jin. Tinawag niyang walang galang na bata si Yang Chun. Sumabog mula sa kanyang katawan ang marahas na enerhiya, yumanig ang paligid sa tindi nito. Nagpumilit si Bea na pakalmayan siya, nakikiusap na maghinay-hinay, ngunit bingi ang pinuno sa kanyang mga salita. Sa malakas na tinig, sinabi niya kay Yang Chun na bagamat mukhang may talento ito, kulang ito sa pagpapakumbaba, at tulad na tulad daw ito sa kanyang ama. Ngunit sa halip na matakot, hinarap ni Yang Chun ang kanyang mga salita ng buong tapang. Idineklara niyang hindi siya katulad ng anak ng pinuno, na nagpakitang gilas ng walang talento at walang pagpapakumbaba, at sa mapanuyang tinig, idinagdag pa niya na ang anak nito ay hindi na nga anak na lalaki, kundi pangalawang anak na babae na. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Yang Chun ay lalo lamang nagpapaliyab sa galit ng patriarch, na halos gustuhin na niyang punitin ang batang nakatayo sa kanyang harapan. Binalot ng matinding galit, sumigaw si Jin ng insulto at tinawag si Yang Chun na walang kwentang bata. Biglang may marahang kamay na dumapo sa balikat ni Yang Chun mula sa likuran, kasabay ng isang kalmadong tinig na nagsabing tila nagdulot ng gulo ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumingon, at nakita niyang ang dumating ay ang pinuno ng kanilang angkan. Nang mapansin ng pinuno ng angkan ng Namgang, ang presensya ng pinuno ng angkan ng Go, napahinto siya sa gulat at nauutal na binanggit ang kanyang pangalan. Subalit si Shaolan ay nagsalita ng kalmado, sinabing si Yang Chun ay bata pa lamang, at siya na ang magpaparusa rito kalaunan. Hiningi niyang ipagpalampas muna ito ni Jin, sa kanya pinagalitan si Yang Chun, inutusan itong agad humingi ng paumanhin, mabilis na yumuko si Yang Chun bilang pagpapakita ng sinseridad at mahina siyang nagbitiw ng paghingi ng tawad kay Pinuno Namgang. Pagkatapos noon, inakay ni Pinunugo ang kanyang anak palayo, humihingi ng paumanhin sa abala at nagpahayag na aalis na sila, ngunit mula sa likuran,
Tinawag sila muli ni Pinuno Namgang at iginiit na hindi basta matatapos ang usapan sa isang simpleng paghingi ng tawad. Ang tanging sagot na natanggap niya ay ang malamig na titig ni Pinuno Go. Sa pagkakaunawa sa nakatagong kahulugan ng tingin yun, pinili ni Namgang na huwag nang palalimin pa ang bagay. Malakas na sumara ang pinto, at naiwan lamang si Namgang at ang kanyang anak sa tahimik na silid. Bago tuluyang umalis, iniwan ni Pinuno Go ang mga salita na muli silang magkikita sa pagtitipon kinabukasan. Bumigat ang katahimikan sa silid, dumilim ang mukha ni Pinuno Namgang, at sa ayaw man niya ay idineklara niyang hanggang doon na lamang ang parusa. Inutusan niya si Bea na ipagamot agad ang kanyang mga sugat, agad na yumuko si Bea at mahina ngunit masunuring tumugon. Nagbago ang tanawin, at makikitang naglalakad sina Pinuno Go at Yang Chun sa ilalim ng tahimik na gabi, liwanag lamang ng buwan ang nakapaligid. Puno ng pagsisisi ang isip ni Yang Chun, sinusumpa ang sarili sa kanyang pagkawala ng pagpipigil at pagkakatalo sa sariling galit. Ngunit bigla ang bumasag ng katahimikan si Pinuno Go, tinawag siyang ikatlo, at tinanong kung hindi ba niya narinig ang sinabi. Nagulat si Yang Chun, napapitlag at nauutal sa takot, iniisip na tiyak na tapos na ang kanyang buhay, marahil ay papatayin na siya, ngunit taliwas sa kanyang kinatatakutan, papuri ang natanggap niya, sinabi ng kanyang ama na mahusay ang kanyang ginawa. Napatigil si Yang Chun sa gulat at hindi makapaniwala, kaya't nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, muling ipinaliwanag ng pinuno na wala siyang ibang ibig sabihin kundi yun mismo, na tama ang ginawa ni Yang Chun, dahil pinutektahan niya ang kanyang mga tao, at walang mali roon. Tahimik na pinagmasdan ni Yang Chun ang likod ng kanyang ama, naguguluhan kung bakit kakaiba ang asal nito. Sa kanyang isipan, naalala niyang kailanman ay hindi siya pinupuri ng kanyang ama maliban sa larangan ng martial arts, at ngayon, hindi lamang siya pinuri kundi tinuring pa siyang isa sa kanyang mga tao. Bumalik sa kanyang alaala ang kabataan, ang mga panahong sila ng kanyang nakababatang kapatid ay desperadong nagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga magulang, ang mainit ng ngiti ng kanyang ina at ang marahang haplos sa ulo na hindi niya malilimutan. Sa isip niya, kung nabubuhay pa sana ang kanyang ina, marahil masaya ang kanilang pamilya, puno ng tawa, lambing at matatamis na salita na habang buhay niyang babaunin. Tahimik siyang tumayo ng ilang sandali, bago sa wakas ay nagsalita, tinawag ang kanyang ama bilang pinuno ng angkan. Maayos na lumingon si Pinuno Go at inutusan siyang magsalita. Dinala ni Yang Chun ng paksa tungkol sa Tae Sien Pil, pinaalala ang pangakong gantimpala sa pagbabalik niya ng bunsong anak. Tumugon ang pinuno na yun din ang balak niyang sabihin, ngunit umiling si Yang Chun at sinabing hindi na niya kailangan ng Tae Sien Pil, sa halip, hiniling niyang maipakita sa kanya ang ilalim kahit isang beses. Pagkarinig noon, namilog ang mga mata ng pinuno at nabigla, sinabi niyang simula noong araw na yun ay laging iniiwasan ni Yang Chun ang lugar na yun, at tinanong kung anong sumapi sa kanya. Nauutal na sumagot si Yang Chun na bilang kasapi ng angkang Go, ito ay bagay na dapat niyang maunawaan balang araw, at hindi niya maaaring patuloy na iwasan. Matapos ang maikling pag-iisip, pumayag ang pinuno at sinabi na matapos ang usapang kasal kinabukasan, dadalhin niya ito roon. Nalito si Yang Chun at tinanong kung anong ibig niyang sabihin sa usapang kasal. Ipinaliwanag ng pinuno na makikipagpulong sila kina Pinuno Namgang upang itakda ang schedule ng kanyang kasunduan sa pag-iisang dibdib. Inutusan siyang dumalo sa itinakdang lugar kinabukasan ng hindi nalilate. Magalang na nagbigay galang si Yang Chun at tumugon ng pagsang-ayon. Maya-maya, pagbalik ni Yang Chun sa kanyang silid, kinausap niya si Elder Chiyo. Ipinahayag niyang gulo agad ang samalubong sa kanya pagkabalik pa lamang, at tinanong kung bakit nanatiling tahimik ang matanda sa nangyaring sitwasyon. Sumagot si Elder Chiyo ng pabalik na tanong, kung kailan ba siya nakinig kahit kailan may sinasabi siya, kontra ni Yang Chun na kahit paano, tila nanonood ng may matinding interes si Elder Chiyo. Sa huli, umamin ang matanda na bilang isang tagamasid, nakakaaliw nga ang buong pangyayari. Pagkatapos, inilipat niya ang paksa at tinanong kung ano ang plano ni Yang Chun tungkol sa nalalapit na paligsahan ng martial arts, binanggit ng dalagang mula sa Tang, na kung totoo mang nais niyang tumanggi noon, sana'y ginawa na niya. Nilinaw ni Yang Chun na ang tinutukoy ng matanda ay ang pagtitipo ng Yangbong, ipinaliwanag niya na wala naman siyang matibay na dahilan para tumanggi, at ang hunan, kung saan ito ginanap, ay hindi rin naman ganoon kalayo. Bukod pa roon, iniisip niya sa sarili na may isang tao siyang kailangang harapin doon balang araw. Nabanggit ni Elder Chiyo ang tungkol sa Henan,
at nagtanong kung nakatayo pa rin kaya ang Shaolin Temple doon. Kumpirmadong sagot ni Yang Chun na siyempre, patuloy pa ring namamayagpag ang Shaolin, dahil dito, hiniling ng Elder Chiyo kung maaari bang dumaan si Yang Chun sa templo habang naroon siya, sapagkat may nais itong tiyakin. Tinanong ni Yang Chun kung sapat na bang dumaan lamang siya roon, at matapos ang maikling pag-iisip, tumango ang Elder bilang pagsang-ayon, sinabi ni Yang Chun na gagawin niya ito, at dadaan siya habang naroon. Kinabukasan, sa lugar ng pulong na nabanggit ng pinuno ng angkan, maagang dumating si Yang Chun mag-isa. Habang nakatayo roon, naisip niyang nagmamadali siya dahil sa takot na mahuli, pero natuklasan niyang wala pa ni isang tao. Mula sa di kalayuan, narinig niya ang malumanay na tinig ni Bea na nagsabing naroon na pala siya. Casual na itinuro ni Yang Chun si Bea at tinanong kung bakit ngayon lang ito dumating, idinagdag na sa ganitong mga pagkakataon, sila dapat ang unang nagpakita. Mahinhin namang itinupi ni Bea ang buhok niya sa likuran ng tainga at ngumiti. Ngunit ang babaeng humarap kay Yang Chun sa sandaling iyon, ay hindi na ang karaniwang Bea na kanyang nakasanayan, kundi isang pinong at marikit na dalaga ng kahangahangang kagandahan. Ang kanyang buhok na puti ay maayos na nakatali, ang kanyang mga labi ay may banayad na rosas na kulay, at ang kanyang malambing na titig ay sapat upang punuin ng init ang puso ng sinumang lalaki. Nanigas ang katawan ni Yang Chun, tila isa lamang batang unang nakadama ng tunay na ganda. Maya-maya, sa hapagkainan, nakaupo na ang dalawang pinuno ng angkan, si Pinuno Gu ang unang nagsalita, nagtanong kung nakapagpahinga ba ng maayos ang kabilang panig kagabi. Dagdag pa niya, kung totoo nga ang nangyari, imposibleng nagkaroon ng kapanatagan, nagulat si Yang Chun sa tanong ngunit nanahimik lamang. Kalmadong sumagot si Pinuno Namgong, bahagyang may hindi kasiyahan, at nagpasalamat sa malasakit ni Gu, ngunit giit niya, hindi na ito dapat alalahanin pa. Kumontra si Gu, na hindi niya maaring ipagsawalang bahala, sapagkat ang makalangit na demonyo ay tiyak na may kaugnayan sa kanya. Dumilim ang mukha ni Namgong sa inis, mahigpit na hinawakan ang tasa at mariing nagsabi na katulad pa rin ng dati, ganoon pa rin si Gu. Dahan-daang iniangat ang kanyang tsaa, at idinagdag na pagdating sa antas, naniniwala pa rin siyang mas mataas siya ng isang hakbang, na iwang nagtataka si Yang Chun, hindi alam kung ano eksakto ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Kalaunan, inilipat ni Gu ang usapan at sinabing nais niyang talakayin ang tungkol sa pagpapakasal ng kanilang mga anak. Lumubha ang bigat ng kapaligiran hanggang sa halos nais na lamang tumakas ni Yang Chun. Ngunit taliwas sa inaasahang pagdanak ng dugo, naging mas maayos ang pagpupulong kaysa inaakala, marahil ito'y dahil, kahit na sila ay mga kaaway na handang maghilahan pababa, malinaw na pinaghihiwalay nila ang kanilang pampublikong tungkulin sa mga pribadong bagay. Lihim na tumingin si Yang Chun kay Bea, na kumakain lamang na parang walang alintana, at inisip kung paano nito nagagawang kumain sa gitna ng ganitong nakakasakal na sitwasyon. Nadama ni Bea ang kanyang tingin at napatitig din sa kanya, nagtagpo ang kanilang mga mata, puno ng hindi mabigkas na damdamin, bago siya biglang umiwas at namula ang pisngi. Nag-isip si Yang Chun kung bakit ngayon pa lamang ito naging mahiyain, ngunit binaliwala niya yun, ang mahalaga, tila maayos na umuusad ang lahat. Iminungkahi ni Pinunong Gu na idaos ang kasal kapag umabot na sa 8 gulang ang kanilang anak, at maaari nang magmana ng posisyon bilang batang pinuno ng angkan. Agad tumutol si Pinuno Namgong, iginiit na napakatagal pa bago ang pagiging ganap na nasa 8 gulang, at maantala ang usapan. Ngunit bago pa man niya matapos, pinutol siya ni Gu, tinanong kung mayroon ba siyang pagtutol. Mabilis na tumanggi si Namgong at sinabing hindi yun ang kanyang ibig sabihin. Muli, napansin ni Yang Chun, gaya ng nagdaang araw, na kailanman ay hindi tunay na nakatutol si Namgong sa mga salita ng kanyang ama. Ang tinatawag na pag-uusap ay isa lamang panig na utos. Tinanong niya si Pinunong Gu kung kailan dapat isagawa ang magandang panahon para sa seremonya ng kasunduan sa kasal. Kung walang ibang kagustuhan, iminungkahi niyang sa darating na tagsibulito idaos, napilitan si Namgong na sumang-ayon, sinabing kakausapin niya ang mga nakatatanda at ipapadala ang liham sa kanya hinggil sa desisyon, idineklara ni Gu na tapos na ang usapan, at nagbigay ng salita na inaasahan niya ang mabuting resulta mula kay Namgong. Matapos ang isang panig na pagpupulong, kalaunan ay makikitang mag-isa si Pinuno Namgong sa kanyang silid, nakatitig sa kanyang espada habang nagngangalit ang galit, ang liwanag ng buwan na pumapasok ay lalo lamang nagpalubha sa bigat ng silid. Nagngalit ang kanyang mga ngipin,
Litaw ang ugat sa kanyang mukha sa tindi ng puot, at sa kanyang puso ay paulit-ulit niyang binibigkas ang pangalan ni Gu Qilan, habang muling bumabalik ang mga alaala ng kanyang kabataan. Naalala niya na si Guo ay hindi nagbago kahit kaunti, at patuloy pa rin siyang tinitingnan ng may parehong mapanlibak na tingin, matingkad pa rin sa kanyang alaala ang araw ng kanyang pagkatalo, isang kahihiyan na hinding-hindi niya nalimutan. Ang naglalagablab na apoy at nakapapasong init ay lubhang nakapangingilabot, isang lakas na higit pa sa anumang dapat taglayin ng kabataang kasing edad nila. Mula noon, sinunog niya ang sariling kabataan sa paghahangad na malampasan si Guo. Naniniwala na sa pamamagitan lamang ng walang tigil na pagsisikap ay magiging posible yun, ngunit hindi sapat ang pagnanasa upang maisakatuparan ang realidad. Isang salita mula sa isang nakatatanda ang patuloy na umuusig sa kanya, nang sabihin sa kanya na ang kalooban niya ay walang laman. Nooy hindi maunawaan ni Namgang kung ano ang ibig sabihin noon. Nagtanong siya kung ano ang pakahulugan ng mga salita, at ang tanging tugon ay siya raw ay hungkag at walang laman, at dapat munang punan ang kakulangang iyon. Ang nakatatanda ay isa sa 3 kagalang-galang na makalangit, at ang kanyang salita ay hindi basta utos lamang na palakasin ang panloob na lakas, kundi upang punan ang isang mas malalim na kawalan. Pinag-isipan niya yun sa loob ng mga dekada. Nagtatanong kung hanggang ngayon ba'y hindi pa rin siya nakalaya sa anino ni Gu Shaolan. Nagningning ang kanyang mga mata sa pinipigilang kaguluhan, at ang kanyang isipan ay binalot ng hindi mabilang na mga pag-iisip. Lalong masaklap, kahit ang anak ni Gu ay naglakas loob na tratuhin siya ng may paghamak. Itinuon niya ang kanyang paningin sa espada sa kanyang harapan, at nagpasya sa sarili na kung si Gu mismo ay hindi marunong magdisiplina sa kanyang sariling anak, siya mismo ang magtuturo ng leksyon sa walang galang na binatang yon. Samantala, lumipat ang tanawin kay Sola na palihim na nagsasanay ng mga teknik sa espada. Buo ang kanyang pokus, at ang mga salita ng kanyang nakaraang sarili bilang banal ng espada ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan bilang gabay, na makipagkaisa sa bulong ng talam. Pumikit siya at dahan-daang naramdaman ang daloy sa paligid. Sa isang iglap, mabilis niyang iwinasiwas ang espada sa hangin. Noon din, isang nakapanghihilakbot na pressure ang palm unit sa paligid, pinakawalan ang aura ng espada na naghiwa sa lahat ng madaanan nito. Ang lupa sa kanyang harapan ay nalantad, wala ng damo, tanging magaspang na lupa na natabunan ng mga nalaglag na dahon, napabuntong hininga siya at nagpasyang sapat na yun para sa araw na yun, nagrereklamo sa kanyang pagod. Lumitaw ang kanyang kasamang espiritu sa tabi niya, may malumanay na pag-aalala at sinabing sapat na ang kanyang pagsasanay, at malinaw ang kanyang pagunlad. Nagtanong si Sola kung totoo nga ba yun, at kinumpirma ng kanyang espiritu na kumpara sa simula, kamangha-mangha ang kanyang naging pag-angat, ngunit bigla, isang masamang kutob ang sumulpot sa kanyang isipan, nagmamambala sa kanyang konsentrasyon. Paglingon niya, napagtanto niya ang sanhi nito, nagtanong ang kanyang espiritu kung naramdaman din niya yon. Ang pagputok ng napakalakas na enerhiya sa kinaroroonan ng angkan ng Namgang, naramdaman ng kanyang espiritu ang kaba at hinimok siyang agad na pumunta roon, ngunit nag-atubili siya, sapagkat kung pupunta siya sa kanyang kasalukuyang anyo, maaaring mabunyag na siya'y isang lingkod ng angkan Go. Gayunman, ngumiti siya ng may determinasyon at sinabing may paraan na siya upang harapin yon. Sa oras na yon, sa isang liblib na daan, matulin na naglalakad ang pinuno ng angkan Namgang, nag-aalab sa galit at sabik na ibuhos ito. Ngunit bigla siyang pinahinto ng isang tinig, sa kanyang harapan, nakatayo si Sola, nakasuot ng sombrerong tumatakip sa kanyang mukha, at tinatamaan ng liwanag ng buwan ang daan. Tinanong niya kung sino ito. Ngunit agad niya itong nakilala, ang lingkod na sumusunod sa anak ni Shaolan. Tinukso siya ng pinuno ng angkan dahil sa kanyang napakapayak na pagbabalat kayo. Nanigas ang mukha ni Sola, at sa kanyang isipan ay may takot na baka nabunyag na ang plano ng kanyang espiritu at naging tahimik ito sa nangyayari. Tumitig ng matalim ang pinuno ng angkan Namgang at tinanong kung anong pakay ang maaaring mayroon ng isang abang lingkod na tulad niya rito, at kung sino ang nagpadala sa kanya. Hindi naman nakasagot sa Sola sa tanong. Agad naglabas ng enerhiya ng kidlat si pinunong Namgang at mariing pinagsabihan ito. Sinabi niyang kung wala naman itong nais sa kanya, mas mabuting umalis na lang, dahil wala siyang oras upang makitungo sa mga kagaya nito. Nag-alinlangan si Sola, ngunit sinagot niya na hindi siya maaaring umalis. Nanlaki ang mga mata ng pinuno sa kanyang sinabi, at muling nagtanong kung tama ba ang kanyang narinig.
Itinuro ni Sola ang nakakikilabot na intensyon ng pagpatay na hayagang lumalabas mula sa kanyang katawan, at tinanong kung saan niya balak ipunta yun. Bahagyang yumuko ang kanyang ulo at maingat na iminungkahi na baka balak niyang ibuhos ang galit na iyon sa nakababatang Panginoon. Direktang tinamaan ang kanyang pagmamataas ng mga salitang iyon, at agad siyang nag-alab sa puot. Sa isang kisap mata, sumabog ang kanyang katawan sa marahas na enerhiya, na parang bagyong nagwawala sa kalangitan. Napuno ng takot si Sola at dali-daling nagtanong sa kanyang nakatatandang kapatid kung ano ang dapat niyang gawin. Pinilit siya ng kanyang espiritu na agad bunutin ang espada. Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ng pinuno ng angkan, idineklara na kahit ang mga inapo ng angkan-go ay nagtatangkang magsalita ng ganoong kawalang galang, nagngangalit siya na lahat sila'y pare-pareho, mapagmataas at walang respeto, mga tinik sa kanyang paningin na nakakaabala sa pamamagitan lamang ng kanilang pag-iral. Mahigpit niyang hinawakan ang espada, at sa kanyang paligid ay kumulog ang mga kidlat. Nang bunutin niya ang kanyang espada, isang mabagsik na arco ng enerhiya ng espada ang humiwa patungo kay Sola, hinimok siya ng banal ng espada, na kumilos ayon sa kanyang mga pagsasanay, at tumugon si Sola ng may matatag na loob, binunot niya ang kanyang espada at pinaira-piraso sa 4 na bahagi ang mabangis na atake. Gamit ang magaan ngunit tumpak na hiwa, nanigas ang pinuno ng angkan Namgang sa pagkabigla sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang napakalakas na atake ay nadurog sa walang bilang na pira-pirasong enerhiya, na sumabog ng walang pinsala sa likuran ni Sola. Tumigas ang kanyang katawan habang nag-uumapaw ang magulong pag-iisip sa kanyang isipan, hindi siya makapaniwala na talagang napigilan ng babae ang kanyang pag-atake. Nagmamasid siya ng may pag-aalinlangan, unti-unting gumapang ang kaba sa kanyang buong katawan, mariin niyang tinanong kung sino ang babae ito, ngunit nanatili lamang itong tahimik, nakatitig sa kanya nang hindi kumukurap, puno ng konsentrasyon. Samantala, isang figure ang naglakad sa madilim na piitang may mga sulo, at huminto sa harap ng isang selda kung saan nakakulong ang isang matandang lalaki, tinanong ng dumating na bisita kung siya ba ang tumawag sa kanya. Tumingala ang matanda mula sa sahig, tinitigan ang anyo ng dumating, at nagbitiw ng puna kung nahilig na ba siya sa angkan na ginagaya niya. Hinaplos ng bisita ang kanyang mukha, habang sinabi na dahil ito sa matagal na pagtatago at kasabay nito biglang nag-iba ang kanyang mukha, hanggang naging bata siya at sinabi na naging nakasanayan na niya ito. Hindi mapakali, pinilit niya ang matanda na ipaliwanag kung bakit siya ipinatawag, iniabot ng matanda ang isang sulat, at sinabi na kailangan itong dalhin sa Black Knight Palace. Nagulat ang bisita at kinwestiyon ang patutunguhan, ipinaliwanag ng matanda na ang unang nakatatanda ay nakatanggap ng kahilingan, at dapat may hatid ang sulat. Nagreklamo ang bisita sa abalang utos, ngunit mariin lamang na sinabi ng matanda na siya ang baalang gumawa nito. Umalis ang bisita ng mag-isa sa piitan, at nang maiwan mag-isa, ngumisi ang matanda at bamulong na kahit dito man ay inaabot na sila, upang masiguro ang isang upuan sa ibang lugar. Pinangungunahan siya ng kasakiman ni Yu Changjun, at gusto niya yun. Samantala, sa kagubatan sa ilalim ng bilog na buwan, isang mabangis na labanan ang nagaganap. Nagsagupaan sina Namgang Jin at ang nakatalukbong na si Sola, ang kanilang mga espada ay naglalabas ng nakakayanig na enerhiya. Nahihirapan si Jin laban sa mga atake ni Sola, nagugulat sa lakas nito at nagtataka kung ano ang nangyayari, bagaman kapansin-pansin ang mga butas sa kanyang mga galaw. Patuloy pa rin si Sola na papaatras at sinasalag ang kanyang bawat atake. Ilang sandali lang, biglang nagbitaw si Namgang Jin ng malawak na hiwa patungo kay Sola. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagkainis ng mailaga nito, sapagkat agad nakatalon si Sola sa ere. Ginamit ni Pinunong Jin ang pagkakataong yun upang muling umatake, umaasang hindi pa handa ang kalaban. Subalit kahit nasa ere, nagawa pa ring ilaga ni Sola ang talam ng espada ni Pinunong Jin. Sa isang mabilis na counterattack, natangay niya ang espada ni Namgang Jin at napaatras ito, lumikha ng mahinang pagsabog. At nang muling nagsalubong ang kanilang mga espada, isang malakas na shockwave ang kumalat sa paligid ng kagubatan. Namangha si Namgang Jin sa kakayahan ng kanyang kalaban, napansin niyang napapanahon ang bawat tugon at harang ni Sola. Lumapag si Sola sa lupa na may matatag na tindig habang iwinasiwas niya ang kanyang espada. Naibulalas ni Jin kung tinuturuan na ba ngayon ng angkan-go ng espada maging ang kanilang mga lingkod, hindi siya makapaniwala na napigilan ang kanyang pag-atake.
Biglang umalingaw-ngaw ang mababang ugong sa hangin, habang mahigpit ang hawak ng espada ni Sola, agad niya itong nakilala ni Pinunong Jin bilang resonance ng espada, nabigla siya, paano nagawa ng isang hamak na lingkod ang isang bagay na napakahirap kahit para sa mga dalubhasang mandirigma. Galit niyang iniisip na para sa kanya, katawa-tawa na isipin na pati ang hari ng asul na langit na espada ay magigipit ng isang lingkod lamang. Dahil dito, nagpakawala siya ng napakalaking bugso ng enerhiya, na bumulwak ang isang haligi ng bughaw na liwanag. Sa harap ng dambuhalang lakas na ito, nabahala si Sola at maging ang kanyang espiritu habang tiningnan niya ito ng maigi. Galit na tumingin si Namgang Jin at hinamon niya ito kung kaya ba niyang harangin muli ang parehong pag-atake. Agad niyang inihanda ang sarili at gumalaw ng napakabilis, animoy kidlat, hanggang sa makarating siya sa likuran ni Sola, handang umatake si Pinunong Jin. Ngunit sa sandaling binitawan niya ang kanyang pag-atake sa kinatatayuan ni Sola, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang kumislap. Ang halijing enerhiya na pinakawalan ni Pinunong Jin ay tumagos lamang, saka nagdulot ng napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong kagubatan. Nang lumipas ang alikabok, mag-isa nang nakatayo si Namgang Jin, nagtataka kung saan napunta ang kanyang kalaban dahil bigla na lang itong nawala. Ngunit bigla niyang naramdaman ang isang presensya. Tumingala siya at nabigla, nasa itaas na niya si Sola, nakabuka ang gintong buhok at kumikislap ang espada sa sukdulang lakas. Lubos siyang nagulat sa biglaang pagbabago ng kulay ng buhok nito. Nagawang harangin ni Pinunong Jin ang mabagsik na atake ni Sola na sinasapian ng espiritu. Muli, nagbanggaan ang kanilang mga espada na kumikislap at umaapaw sa nakabibinging enerhiya. Nagulat si Pinunong Jin na napagtanto niyang tuluyang nagbago ang agos ng espada ni Sola. Tinitigan siya ng banal ng espada nang may pagkadismaya at sinabing hungkag ang kanyang espada, isang malaking panghihinayang. Sumiklab sa galit ang mata ni Namgang Jin sa mga salitang yun, at habang naalala niya ang sinabi ng matanda sa kanya. Galit na galit siyang sumigaw na walang karapatan si Sola na magsalita ng ganoong kalokohan. Buong lakas niyang itinulak si Sola gamit ang kanyang espada, upang makalikha ng espasyo sa pagitan nila. Kaya't sinamantala niya ang pagkakataon upang umatake ng napakabilis, subalit sa kabila ng kanyang ginawa, madaling nailagan ni Sola ang bawat pagsalakay, parang wala itong kahirap-hirap. Habang sila'y naglalaban, nakilala ni Sola ang teknikong gamit nito bilang Namgang Sword Style. Ngunit napansin niyang ito'y magaspang at magulo, na parabang naligaw at naputol mula sa ugat nito. Naalala niya na maging si Shonjin, isang dalubhasa sa pinakamataas na antas ng sining ng espada ng Namgang, ay matagal ding nahirapan dahil sa magaspang na estilong ito. Sa harap ng pag-atake ni Namgang Jin, naitanong niya sa sarili kung palagi bang ganito ang kalikasan ng espada ng Namgang. Ngunit naalala ni banal ng espada na may isang naging eksepsyon, ang reyna ng espadang demonyo si Bea. At sariwa pa rin sa alaala niya kung paano laging tila alam ng Demon Sword Queen ang tamang landas, nagtaka siya kung bakit sa lahat ng mandirigma ng angka Namgang, tanging ang Bea ang nakapili ng ibang landas ng espada. Habang dumadaloy ang mga kaisipang yun, muling nagsalpukan sila ni Namgang Jin sa isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya. Sa tindi ng lakas ng tama, natangay si Namgang Jin paatras. Dahil dito, muling nag-alab ang galit sa puso ng pinuno habang nakatingin siya kay Sola, nagtatanong sa sarili kung bakit nagagawa nitong hadlangan ang kanyang kapangyarihan. Muling naghanda si Pinunong Jin, itinaas niya ang kanyang espada at pinakawalan ang matinding enerhiya, itinitipon lahat iyon sa talam. Sa sandaling yun, agad siyang nagbitiw ng isang makapangyarihang haligi ng enerhiya patungo kay Sola. Ngunit nanatiling kalmado si Sola, nakatayo at nakaharap sa atake, sa kanyang isipan, alam niyang hindi niya gusto ang ginagawa, ngunit kailangan niyang wasakin ang espiritu ng pakikibaka ng kanyang kalaban. Wala nang ibang paraan, kundi ito, bulong niya sa sarili bago kumilos ng napakabilis. Habang sinalubong niya ang atake ni Pinunong Jin, ginamit niya ang kakayahan ni Bea. Sa mabilis at tumpak na galaw, nagawa ni Sola na putol-putulin ang haligi ng enerhiyang pinakawalan ni Pinunong Jin. Sa isang iglap, nakalapit siya, at agad nakatapat ang kanyang espada sa mukha ng pinuno. Kaya napahinto sila sandali at nanigas ang katawan ni Namgang Jin sa nangyayari. Dahil dito, napaluhod ang pinuno ng Namgang clan, labis na nagulat sa ipinakitang bilis at kakayahan ni Sola,
isang galaw na ngayon ay nagmula mismo sa kanilang sariling angkan. Kumikislap sa gintong liwanag ang mga mata ni Sola, dahilan upang magtaka si Pinunong Jin kung paano nagawa nito ang ganoong bagay. Bagamat nasaksihan niya ang isang lingkod na nagpapakita ng sining ng espada ng kilalang pamilya, ang tanong lamang niya ay paano, malinaw na ang kanyang kuryusidad bilang mandirigma ay mas matimbang kaysa sa kanyang hangaring pumatay. Nakaluhod, nakiusap si Namgang Jin na ipaliwanag ni Sola kung paano niya natutunan ang sining ng espada ng angkan Namgang, ngunit agad din niyang inamin na wala na siyang pakialam sa pinagmulan, ang mahalaga ay maituro ito sa kanya, dahil kailangan niya ito upang marating ang susunod na antas. Nakatingin si Sola sa pinuno, nang sinabi niya na sapat na yun, hinikayat niya itong tumindig, nabigla siya sa lalim ng desperasyon ng pinuno. Ipinaliwanag ni Sola na isa lamang siyang lingkod ng angkan Go, at ang kanyang nalalaman ay mga pira-pirasong natutunan lamang mula sa iba, kaya't mahirap niyang ipaliwanag ng detalyado. Nagulat ang pinuno at nagtanong kung kanino niya natutunan ang mga yon. Napangiti si Sola, gama ng pakiramdam dahil maaari na niyang ipasa ang responsibilidad, at nagbiro na kung sasabihin niyang sa kanyang batang amo niya yun natutunan, maniniwala ba siya? Agad tumutol ang pinuno, sinabing katawa-tawa yun, hindi raw maaaring taglayin ng anak ni Shaolan ang ganoong bagay. Habang papaalis na si Sola nabanggit pa niya na tanging mga bulong-bulungan lamang ang narinig niya tungkol sa pagkakakuha nila ng nawalang teknikong Namgang. Sinabihan siya ni Sola na maniwala man siya o hindi ay nasa kanya na yon, ngunit wala siyang pakialam, ang mahalagay panatilihin niya na lihim ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Idinagdag niya na kung talagang nais niyang turuan siya ng kanyang batang amo, kailangan muna niyang matutong suplen ang kanyang galit. Pagkasabi niyon, mabilis siyang lumisan, iniwan ang pinuno sa malalim na pag-iisip. Naisip nito kung talaga bang matutulungan siya ng batang si Guyang Chun. Samantala, nagpatuloy sa pag-alis ang banal ng espada sa ilalim ng malamlam na buwan at banayad na hangin. Muling sumulpot ang tinig ni Sola, tinawag niya itong ate, humihingi ng paumanhin ang kanyang espiritu at sinabing agad niyang ibabalik ang katawan. Nagtanong ang espiritu kung talaga bang katanggap-tanggap ang nangyari, at nag-alala na kung muling susubukan ng angkan na saktan ang batang amo, maaaring magdala ito ng panibagong panganib. Sinabi ni Sola sa kanyang kapatid na huwag na itong mag-alala tungkol doon. Bagamat inamin niyang lalo lamang niyang nadagdagan ang bigat ng pasanin nito, pagkatapos ay bumulong siya ng paghingi ng tawad kay Guyang Chun. Lumipas ang oras at dumating ang umaga, dahan-daang nagising si Yang Chun, ramdam ang kirot at pamamanhid ng kanyang braso. Nagtaka siya kung ano ang nangyari, saka siya lumingon at nakita si Bia na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, gamit ang kanyang braso bilang unan sa buong magdamag. Naiinis, mabilis siyang bumangon at itinulak ito palayo. Tinatanong kung bakit doon pa ito natulog gayong naroon ang kanyang ama. Naisip din niya kung gusto ba nitong muling mapag-alitan. Sa sandaling yon, napatigil ang kanyang mga mata sa isang sulat na nakapatong sa bintana. Kinuha niya ito, nagtataka kung ano yon. Binuksan niya ang sulat at mabuti itong binasa. Sa loob, may ilang salitang nakasulat sa kurbadong sulat kamay ni Sela, na nagsasabing na ituro na niya ng leksyon ang pinuno ng angkan ng Namgang at dapat hindi na siya mag-alala. Kahit matapos basahin ito, hindi pa rin maunawaan ni Yang Chun kung ano ba talaga ang nangyayari. Nagtaka siya kung anong ibig sabihin ng mensahe at matagal na tumitig sa guhit sa dulo ng sulat, ngunit hindi pa rin niya matukoy kung sino ang nagpadala o sino ang maaaring nag-iwan noon. Mula sa labas ng silid, biglang narinig niya ang isang pamilyar na tinig na nagtatanong kung naroon siya. Nabigla at natarante si Yang Chun nang makilala niyang tinig yun ng pinuno ng angkan ng Namgang, hindi niya maunawaan kung bakit naroon ito ng ganoon kaaga sa umaga, nauutal niyang sinabihang maghintay ito sandali. At saka nagmamadaling binuksan ang pinto, hindi pa maayos ang kanyang kasuutan, agad niyang tinanong kung bakit naroon ang pinuno ng ganoong oras. Payapa itong nagpaliwanag na nais lamang siyang tanungin ng ilang bagay. Ngunit naputol ang salita nito nang mapansin ang isa pang figura sa loob ng silid, lumabas mula sa kama ni Yang Chun si Bea, at agad na nanigas ang katawan ng ating bida sa pagkabahala. Tinanong ni Bea kung sino ang dumating. Ngunit natarante si Yang Chun nang mapagtanto ang sitwasyon, muling sumiklab ang galit sa mukha ng pinuno ng angkan, at nabahala ang ating bida iniisip kung bakit ito nagising ngayon. Ang kanyang mapanlupig na titig ay bumaling kay Yang Chun, na para bang nais niya itong punitin. Ngunit pinigil niya ang kanyang galit alang-alang sa mas mahalagang usapin, sa halip,
Iminungkahi niyang kung wala naman siyang ibang gawain, mas mabuting mag-usap sila sa labas. Nakatayo si Yang Chun sa pagkabigla, na kung ano ang kanilang pag-uusapan. Ngunit agad na nagbihis at sumunod palabas, hindi niya moari kung bakit nais ng pinunong Jin na mag-usap pa sila sa lugar ng pagsasanay. Dahan-daang itinaas ng pinuno ang kanyang espada sa isang maingat at nakakatakot na galaw, at naguluhan si Yang Chun, iniisip kung yun ba ay palusot lamang upang siya'y patayin. Sa kaba, agad niyang tinipon ang nag-aalab na enerhiya sa kanyang mga palad, at isinumpa sa loob-loob na baka totoo ang banta. Bigla niyang hinugot ang kanyang espada, ngunit hindi umatake ang pinuno, sa halip, ipinakita nito ang sunod-sunod na teknik mula sa estilo ng espada ng Namgang. Pagkatapos, isinuksok nito muli ang espada at tinanong si Yang Chun kung ano ang palagay niya. Naguguluhan, nagtanong si Yang Chun kung ano ang ibig nitong sabihin, ipinaliwanag ng pinuno na nais nitong sabihin ni Yang Chun kung ano ang kulang sa kanyang galaw ng espada. Sa isip ni Yang Chun kung anong uri ng kalokohan ito at bakit biglang nagsalita siya ng ganitong bagay. Sa puntong yun, sinabi ni Yang Chun na hindi talaga masyadong naintindihan ang kanyang mga sinasabi. Sa inis mahigpit na hinawakan ang kanyang espada, malakas na nagsasabing huwag na siyang magkunwari, sapagkat narinig na nitong kilala niya ang perpektong estilo ng espada ng Namgang. Dahil sa narinig na puno ng katanungan ang isipan ni Yang Chun, at tinanong niya ang kanyang sarili kung sino ang nagsabi ng ganoong bagay, at inisip kung may kinalaman yun sa kakaibang sulat na natanggap niya. Sa desperasyon, mabilis na lumapit ang pinuno ng angkan at taimtim na nakiusap na ipakita niyang muli ang estilo ng espada. Nangangakong anumang naisin nito ay kanyang ibibigay. Nangangatog si Yang Chun at umatras, tinatanong kung bakit biglang ganoon ang ikinikilos ng pinuno. Ang kalituhan sa kanyang mga mata ay nagpatanong kung tuluyan na bang nabaliw siya, at kung paano kayang magbago ang isang tao ng ganoon kabigla sa loob lamang ng isang gabi. Si Elder Chiyo na malalim ang iniisip ay bamulong na tunay ngang kahabag-habag ang pinuno ng angkan. Lumingon si Yang Chun na may pagkagulat, habang nagtataka si Chiyo, at nagtanong kung bilang patriyarka ng Namgang, hindi ba't nararapat lamang itong maging isa sa pinakadakilang tagapaghawak ng espada ng kanilang pamilya, ngunit ang mga teknik na ipinakita nito ay lubos na taliwas sa mga nakilala niya. Ipinaliwanag ni Elder Chiyo na bagaman ang mga mandirigmang Namgang sa mga alaala ni Yang Chun ay gumagamit ng mga estilong mataas ang kahusayan, may mga kulang pa ring mahalagang katotohanan. Sa madaling salita, ang ipinakita kanina ay hindi tunay na espada ng Namgang, kundi isang hungkag na anyo na maingay lamang ngunit walang laman. Idinagdag pa niya na tila ang kasintahan ni Yang Chun mula sa kanyang nakaraang buhay ay natagpuan na ang sarili nitong landas. Sa sandaling yun, ang pamamaraan ng espada ng Namgang ay tila ganap na wasak, na parabang naputol at naiwan ng hindi buo. Sumagi ang alaala na minsan ay pinahayag ni Myung na ipapamana niya ang walang kapintasang estilong yun sa mga susunod na salinlahi, ngunit ngayon tila ito'y naputol at nakalimutan. Lumitaw ang tanong, ang Myung ba na tinutukoy ni Elder Chiyo ay isa sa mga bayani na nakipaglaban kasama niya upang lipulin ang dugo ng demonyo sa mundong mandirigma. Noong nakaraan, muling lumitaw ang pangalang yun, Namgang Myung, ang Thunder Heaven Sword. Sa harap ng sitwasyon, sumagi ang tanong kay Yang Chun, ano ang dapat gawin ngayon? Malinaw ang katotohanan, wala ni isang galaw ng espada na maipagmamalaki bilang sariling pamamaraan. Nagmuni si Elder Chiyo na kung mismong mga batayang pundasyon ay hindi alam, ibig sabihin ay walang tunay na pagkaunawa. Gayunman, sa kanyang mga mata, hindi yun lubusang masama, bilang isang tunay na mandirigma ng espada, nakikitang ang isang tao ay humahantong sa matinding kawalan ay isang nakakaawang bagay, kaya't nagpa siyang mag-abot ng tulong. Sa sandaling yun, sinimulang sakupin ni Elder Shin ang katawan ni Yang Chun, nagulat ang ating bida, nagtatanong kung ano ang binabalak ng matanda. Dinampot ni Elder Chiyo ang espada ng pinuno ng angkan ng Namgang at nagsimulang magpaliwanag. Ang estilo ng espada ng Namgang, ayon sa kanya, ay laging nilalayong tularan ang mga alon ng dagat, yamang humuhugot ito ng dagendong na enerhiya, ang diwa nito ay nakabatay sa mga kilos na kasing bilis ng kidlat. Subalit higit sa lahat, pinakamahalaga ang patuloy na agos, tulad ng walang hanggang pagdaluyong ng mga alon. Binibigyang diin niya na yun ang pinakamahalaga, kailangang maging wasto, kahit mabagal at tuwid, kahit hindi kaakit-akit. Kaagad matapos siyang magsalita, nagpakita siya ng ilang simpleng galaw ng espada sa hangin, hindi yun malalakas, hindi magarbo,
ni hindi mabangis, sa halip, marahan at banayad na umikot, tulad ng pag-angat at pagbaba ng tahimik na alon. Ang pinuno ng angka ng Namgang na nakamasid ay napatulala, biglang bumungad sa kanya ang pagkaunawa, totoo bang gayon ang kahulugan nito, na tulad ito ng mga alon ng dagat? Nanlaki ang kanyang mga mata, para bang natuklasan niya ang isang nakatagong katotohanan. Sa pananabik, mabilis siyang lumapit, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Yang Chun at buong damdaming idineklara na isang napakalaking pabor ang iginawad sa kanya, isang biyaya. Hawak ang kanyang espada nang may matibay na paninindigan, agad siyang tumalikod at umalis, nangako siyang iuukit sa kanyang katawan ang nakita, at ang ganitong utang ay kailanman hindi niya pababayaan, agad siyang naglaho, iniwan si Yang Chun at si Elder Chiyo na pinagmamasdan ang kanyang pagmamadali, sabi ni Elder Chiyo, tila nagkaroon ng kaliwanagan ang pinuno ng angkan, isang bagay na kapaki-pakinabang. Si Yang Chun naman ay lumingon sa matanda at nagtanong hinggil sa estilo ng espada ng Namgang na ipinakita, umamin si Elder Chiyo na ang kanyang ipinamalas ay isang magaspang na paggaya lamang sa isang bagay na nakita niya noong matagal na panahon. Napaisip si Chiyo kung sino ang maaaring nagpakalat ng mga walang batayang sabi-sabi sa pinuno ng angkan, na siya mismo ay may kakayahang gumamit ng estilo ng espada ng Namgang, ngunit inamin ni Yang Chun na hindi niya alam. Gayunpaman, masaya na tinanggap ni Yang Chun na ang pinakamahalaga ay hindi nakaaway ang pinuno ng angkan, at yun mismo ay isang mabuting bagay. Bigla siyang nakadama ng isang mas mahalaga na bagay na dapat asikasuhin. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa lihim na lagusan sa ilalim ng tahanan ng pamilyang Gu. Pagdating niya, naroon na ang pinuno ng pamilya. Lumingon ito at napansin ang kanyang pagdating, sinabing nahuli siya. Agad na yumuko ng magalang si Yang Chun at ipinaliwanag na ang kanyang pagkaantala ay dahil sa mga bagay na kinailangang tugunan, seryoso siyang humingi ng paumanhin, tinanggap ng kanyang ama ang paghingi ng tawad ng walang paninisi at tinanong kung ang katiwala ba ang gumabay sa kanya. Pagkatapos ay inanyayahan siyang bumaba ng magkasama. Nanigas ang mukha ni Yang Chun, habang magkasabay silang bumaba sa isang mahabang hagdang na patungo sa kailaliman ng lupa. Pagkaraan ng matagal na paglalakbay pababa, narating nila ang pinakamababang antas, ipinahayag ng kanyang ama na narating na nila ang lugar na nais makita ng kanyang anak noon pa man. Pagmulat ni Yang Chun, bumungad ang mahabang hanay ng mga selda ng bilangguan na tila walang hanggan. Ang nagliliyab na mga sulo ay lalong nagbigay ng nakapanghihilakbot na kapaligiran, at sumagi ang tanong, saan nga ba dapat sila magsimula sa kwento?